Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2781-2800 Kabanata 2781 Ang pinahusay na bersyon ng Leviathan. His. Napabuntong hininga ang mga Divinitarian nang makita nila ang isang ginormous na nilalang na lumabas sa puyo ng tubig. Ito ay halos kapareho ng Leviathan na nilikha ni Dr. Erebus, ngunit ito ay 3 beses na mas malaki ang sukat, na nauugnay ito ay halos 1,000 talampakan ang taas at higit sa kalahating milya ang haba. Ang mga Divinitarian ay lubos na natulala nang makatagpo sila ng isang napakalaki. Aking kabutihan. Ang mga Leviathan ay mga higanti na, ngunit ang nilalang na ito ay mas malaki pa. At ang istruktura nito ay halos kapareho ng isang Leviathan. Ang bagay na ito ay dapat na nilikha batay sa parehong disenyo. Ito ay isang setup. Naloko tayo, sigaw ni Mr. X. Noon lamang napagtanto ng mga Divinitarian na alam ng mga Zarainians ang tungkol sa mga Leviathan na kanilang itinago sa ilalim ng power station. Dapat ay pinag-aralan ng mabuti ng mga Zarianians ang ating mga Leviathan. Kung hindi nila magagawang gayahin ang mga nilalang. Magkagayunman, halos hindi ka panipaniwala kung paano nila nagawang gumawa ng mas malaki at mas malakas na bersyon ng aming mga Leviathan sa napakalaking panahon. Sa mga tuntunin ng material na ginamit at kapangyarihang panlaban, ang bersyon ng Zarianian ay tila higit na nakahihigit. Ngunit paano nila nagawa ito? Natatakpan ng malamig na mga pawis, ang mga Divinitarian ay lahat ay nanlamig na parang mga estatwa sa mukha ng napakalaking nilalang. Tulad ng mga Divinitarian, si Black Hawk ay labis ding namangha, dahil wala siyang ideya na si Zarain ay nagtataglay ng trump card na ganoon. Napagtanto din niya na ang mga Zarainians ay alam ang tungkol sa mga Leviathan sa ilalim ng istasyon ng kuryente sa lahat ng panahon. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit parang kalmado si Smythe. Alam niya kung ano ang ginagawa ng mga Divinitarian, kaya pinasuri niya ang mga Leviathan. Akala ng iba ay may kontrol sila, ngunit ang mga Zarainians ang may tunay na kontrol sa lahat ng oras. Nakatitig sa nilalang na madaling madaig ang isang Leviathan, ganap na natigilan si Black Hawk. Ano pa ang itinatago ng mga Zarainians? Paano nila nagawang lumikha ng isang nilalang na 3 beses na mas malaki kaysa sa isang Leviathan sa napakalaking panahon? Hindi niya maiwasang kiligin nang tumingin siya kay Smythe. Matagumpay na nayanig ng The Defenders of the Galaxy ang lahat sa eksena gamit ang kanilang pinahusay na bersyon ng Leviathan, ngunit hindi lang iyon. Splash! Lumalabas na nakalikha sila ng isang dosina ng parehong nilalang, na biglang lumitaw upang putulin ang mga Divinitarian. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, nagsimulang mataranta ang mga Divinitarian. Dahil ang mga nilalang ay hindi eksaktong kapareho ng mga Leviathan na nilikha noon, ang mga Divinitarian ay walang ideya na nakikita sa mga nilalang. Ang kanilang mga kaaway ay gumawa ng labis na pagpapahusay sa kanilang disenyo na ang mga nilalang ay halos hindi na makilala. Masasabi ng mga Divinitarian sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga dambuhalang nilalang ay napakahirap pakitunguhan, at ang kanilang aparato sa pag-scan ay nagpapatunay lamang na sila ay tama. Kahit na walang kahinaan ang napakalaking nilalang, alam ng mga Divinitarian na ang tanging paraan para sumulong ay gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang patayin ang mga nilalang. Noong nag-charge sila ng forward, ganoon din ang pinahusay na bersyon ng Leviathans. Bagaman ang mga nilalang ay 3 beses lamang na mas malaki kaysa sa isang Leviathan, ang lakas nila sa pakikipaglaban ay higit pa kaysa sa mas mababang bersyon. Ang ganitong mga kakilakilabot na hindi nilalang ay isang puwersa na dapat mangyari alang-alang at isa na hindi pinababayaan ng mga Divinitarian.
Isa pang all-out war ang sumiklab ng magbanggaan ang mga pinahusay na Leviathan at ang mga Divinitarian. Gayunpaman, ang mga Divinitarian ay katulad ng mga Erudian na nahaharap sa kanilang mga Leviathan. Hindi lamang nila nabigo na saktan ang pinahusay na mga Leviathan sa anumang paraan, ngunit nabigo rin silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga Divinitarian ay lubos na walang magawa laban sa mga napakalaking nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2782. Ang mga fighter ng Sacroria. Ang mga hukbong Divinitarian ay walang magawa. Tanging si Mr. X at ang iba pa ay nakipagsagupaan sa mga kaaway, umaasa na makahanap ng solusyon. Gayunpaman, hindi pa sila makalusot. Sa likod nila, ang mga Defenders of the Galaxy ay nagsimula ng sulok sa kanila. Wala silang pagpipilian kundi labanan ito, wala lang ibang solusyon. Naabutan ba tayo ng alyansa at ng mga mula kay Erudia? Ingat na tanong ni Mr. X. Hindi pa. Hindi natin alam kung bahagi ito ng isang scheme. Nang harapin ng alyansa ang buong puwersa ng mga pag-atake ng ating tropa, sila ay naantala. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakalusot sa defense barrier. Bakit pakiramdam ko sinasadya nila yon? Sagot ng nasasakupan na parang naguguluhan. Nakakunot ang noo ni Mr. X na sumagot, sinasadya nila. Sinadya nilang bumalik para panoorin kaming lumaban sa Defenders of the Galaxy. Ang mas marahas na labanan, mas mabuti. Sa katunayan, ang pinakamagandang senaryo para sa kanila ay kung ang magkabilang panig ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Tumanggaw naman ang iba, oo, tama. Siguradong pinapanood nila ito. Gusto nila na kami at ang Defenders of the Galaxy ay gumawa ng napakalaking suntok. Theoretically, pareho tayong kaaway ng alyansa. Ang akala ng lahat ay huminto sa paggalaw ng alyansa matapos makatagpo ng pag-atake ng isang Divinitarian na tropa dahil gusto nilang panoorin ang laban at ito ay isang sadyang pagkilos sa kanilang panig. Gayunpaman, naunawaan din nila na wala itong kinalaman sa anumang mga pukana o alyansa na umaasang mapanood ang laban. Isa lang ang dahilan, masyadong mahina ang alyansa. Si Forlivia, ang tanging nakakalaban, ay nasugatan. Ang iba ay nagtamo rin ng mga pinsala. Kahit na ang alyansa ay may maraming tao at tila kakilakilabot, ang kanilang mga kakayahan ay limitado. Hindi sila makalusot sa hadlang ng depensa ng Diviniteria. Sa kabila ng maliit na bilang ng mga mandirigma na ipinadala ng Diviniteria, matagumpay na napigilan ang alyansa. Mali ang hula ng lahat. Ang alyansa ay sadyang masyadong walang kakayahan. Kung sila ay sapat na sanay, matagal na nilang naabutan ang mga ito. Ang galing. Dahil nanonood sila, hindi sila makikialam sa pakikipaglaban natin sa Defenders of the Galaxy. Kahit na ang Esoteric Guild at ang Ecclesiastic Order ay hindi sasali. Kung ganoon, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake sa atin ng mga tao sa likuran. Kailangan lang nating labanan ito sa Defenders of the Galaxy. Kumpiyansang deklara ni Mr. X. Ibinahagi din ng iba ang kanyang damdamin. Kaya naman, sinimulan nilang labanan ang mga Defenders of the Galaxy na parang mga baliw. Wala na silang planong tumakas. Sa halip, papatayin nila ang kanilang daan tulad ng isang malupit. Ang bawat kaaway sa unahan nila ay matatalo at mamamatay. Kapag nagalit ang Diviniteria, walang sino man ang makakayanan ang kahihinatnan ng kanilang galit. Ang bentahe ng Defenders of the Galaxy ay ang kanilang mga kagamitan at armas ay napaka-target at makabago. Higit pa rito, lubos silang pamilyar sa Lab of Gods. Gayunpaman, napakakaunting manlalaban nila. Kung ang kanilang mga target ay hindi tumpak, hindi nila mapipigilan ang mga pag-atake na inilunsad ng mga mandirigma mula sa Diviniteria. Pagkatapos ng lahat, kahit na 4 na mandirigma tulad ni Mr. X ay namatay, mayroon pa ring humigit kumulang 12 sa kanila ang natitira. Marami ring mga mandirigma tulad ng Great Void. Kaya, hindi maaaring maliitin ang kanilang kapangyarihan. Isang magulo at marahas na labanan ang naganap habang ang mga tropa ng Diviniteria ay hinimok ng kalooban na patayin ang kanilang mga kaaway. Ito ay kalunos-lunos, ang magkabilang partido ay maraming nasawi, ngunit ang Defenders of the Galaxy ay dumanas ng mas malaking pagkatalo. Gayunpaman, nagbabanta pa rin sila sa Diviniteria. Halimbawa,
Ang pinahusay na bersyon ng Leviathans ay nagdulot ng kalituhan sa mga tropa ng Diviniteria, na nagdulot sa kanila ng malaking pagkatalo. Ito ay isang banta na nais nilang alisin kaagad. Gayunpaman, kung hindi magagawa iyon ng isang taong kapangyarihan ni Mr. X, walang ibang makakagawa nito. Para sa isang sandali, ang mga mula sa Diviniteria ay nataranta para sa mga solusyon. Wala silang choice kundi tiisin ang pagkawala. Ang pinahusay na bersyon ng Leviathans ay nagpatuloy sa kanilang pag-aalsa habang ang mga Defenders of the Galaxy ay sinubukang gamitin ang mga ito upang talunin ang mga tropang Divinitarian. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang gintong sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at kumislap sa hangin sa bilis ng kidlat. Ito ay isang gintong arrow. Nang ito ay papalapit na sa larangan ng digmaan, ang gininto ang kinang ay naging lubhang maliwanag. Kasing silaw ng araw, pinipilit ang lahat na dulang. Swoosh! Tumagos ito sa isang pinahusay na Leviathan, ang gininto ang liwanag ay dumurog sa katawan nito. Kaya lang, gumuho sa harap ng lahat ng matayog na makina na mahigit 300 metro ang taas. Nandito na si Sacroria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2783. Sila lamang ang karapat-dapat sa anumang may kaugnayan sa Diyos. Nang masaksihan ng mga taga-Diviniteria ang eksenang iyon, nagkagulo sila. Ito ang pinakadakilang sandali para sa kanila. Sa sobrang saya, marami sa kanila ang agad na napaluha. Kahit si Mr. X ay nasa sabik na parang gusto niyang umiyak. Sacroria ay narito na sa wakas. Ang ambisyosong plano ng Diviniteria ay matutupad. Kapag lumitaw ang Sacroria, lahat ng iba ay magiging ganap na non-entity. Ang magagawa lang nila ay maghintay na katayin. Malapit nang mamatay ang lahat. Wala sa kanila ang mananatiling nakatayo. Ang biglaang eksenang iyon ay naging sanhi ng pagkatulala ng magkabilang panig. Subconsciously, natigilan sila at napatingin sa direksyon ng palaso. Sa katunayan, isang gintong figure ang lumulutang sa kalangitan, na nababalot ng isang banal na liwanag. May hawak siyang golden crossbow. Diyos, isang tunay na Diyos. Kung ikukumpara sa mga taong tulad ni Mr. X sa Diviniteria, siya lang ang tunay na matatawag na Diyos. Isang Diyos, tulad ng mga binanggit sa mga alamat, ay nagpakita sa harap ng lahat. Masyadong hindi ka panipaniwala. Zap! Isa pang gintong arrow ang bumaril sa kalangitan. Boom! Tumagos ito sa isa pang pinahusay na bersyon ng Leviathan. That time around, lahat ay nakakuha ng mas malinaw na view. Sa sandaling tumagos ang palaso dito, mabilis na lumawak ang gininto ang kinang. Kasing liwanag ng araw sa tanghali, dinurog ng liwanag ang Leviathan. Nakakakilabot, invincible siya. Whoosh! Sa sumunod na segundo, nakita ng lahat ang isang figure na lumipad sa kalangitan na parang kometa. Hawak ang isang malaking espada, sinaksak niya ang isa pang Leviathan. Boom! Isang whirlpool ang lumitaw sa karagatan. Ang isa pang pinahusay na Leviathan ay gumuho pagkatapos mahati ng gininto ang glow. Pagkatapos, isang gintong figure ang lumitaw sa gitna ng isang Leviathan, na may hawak na isang trident. Basag. Hindi nagtagal, isa pang pinaghusay na Leviathan ang sumabog sa mga piraso. Mas maraming gintong figure ang lumitaw, sunod-sunod. Sa tuwing lumitaw ang isa sa kanila, hahampasin nila ang isang pinahusay na Leviathan. Di nagtagal, lahat ng 10 ng pinahusay na Leviathan ay nawasak. Ang Zarain ay dapat na gumastos ng labis na halaga sa pagtatayo ng mga ito. Kung hindi, hindi sila huminto ng 10. Nang makita ng mga hukbo ng Divinitarian na ang lahat ng 10 Leviathans ay bumagsak, sila ay labis na natuwa. Nagsimula silang magpatirapa, nagdarasal sa mga figure sa kalangitan na parang sinasalubong nila ang mga tunay na Diyos. Ang pagdating ni Sacroria ay nagpapahiwatig ng pagkamatay ng iba. Sa sandaling dumating sila, nilipol nila ang lahat ng pinahusay na Leviathan, na nagpatunay na sila ay higit na makapangyarihan kaysa sino mang naruroon doon. Whoosh! Whoosh! Nagpatuloy ang paglitaw ng mga gintong figure. Ang kanilang hitsura ay tiyak na magbibigay ng malaking dagok sa Defenders of the Galaxy, na may mapangwasak na mga casualty na kasunod nito. Sa huli, 18 figure ang nagtipon. Sa una ay may 18 posisyon sa Sacroria. Ito ay pagkatapos malaman na si Dr. Erebus, ang tanging normal na tao,
ay sumali. Maliban kay Dr. Erebus, ang iba pang 18 arkanghel ay lumitaw. Ang 18 arkanghel na iyon mula sa Sacroria ay parang 18 araw, na nagniningning ng napakaliwanag na halos hindi maimulat ang lahat sa kanilang mga mata. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Sigaw ni Mr. X and the rest. Lahat sila ay tumalon sa tuwa, na nakakita ng kislap ng pag-asa. Sa paglitaw ng 18 arkanghel ng Sacroria, walang makakapidyo sa kanila. Ang mga Defenders of the Galaxy ay natakot, kabilang ang alyansa sa likod. Ang 18 arkanghel ay sobrang nakakatakot at nakakatakot. Kahit na ang mga umiinom ng Pill of Valorem ay hindi pares sa kanila. Pagkatapos ng lahat, nakita ng lahat kung gaano kalakas si Forlivia kanina. Kaya naman, mas natakot ang lahat ng lumitaw ang 18 tao na mas makapangyarihan pa sa kanya. Maging si Smite at ang iba pa, na namamahala sa diskarte, ay natakot nang makita nilang bumababa si Sacroria. Pagkatapos ng lahat, sila ay napakalakas. Sila lamang ang karapat-dapat na tawaging mga Diyos. Lalong kinilabutan ang mga galing sa Black Hawk. Ito ay sobrang nakakatakot. Ang mga ito ay sapat na makapangyarihan para mawala ang mga Defender of the Galaxy anumang oras. Sa di kalayuan, naghihintay na rin si Levi at iba pa. Nang lumitaw ang arkanghel ng Sacroria, agad siyang napatingin. Ang video na ito ay edited by Herban. Kabanata 2784. Sa wakas, may lalabas na ni Levi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang 18 arkanghel ng Sacroria ay nakasuot ng gintong baluti, na mukhang marangal bilang mga Diyos. Sa paghusga mula sa kanilang dominanteng aura, masasabi ni Levi na mayroon silang napakalaking lakas. Sa katunayan, mas malakas sila kaysa sa mga taong nakatagpo niya sa Restricted Area 76. Gayunpaman, hindi sila maaaring tawaging mga Diyos. Nagkataon lamang na sila ay isang makapangyarihang lahi na higit sa antas ng kasalukuyang sibilisasyon, na nagtataglay ng pinakamakapangyarihang talento at pinaka-advanced na teknolohiya. Marahil ito ay isang napaka-advanced na lahi na mula pa noong sinaunang panahon. Gayunpaman, mayroon lamang isang dosina sa kanila ang natitira sa kasalukuyang sandali. Ang layunin nila sa pagtatayo ng Lab of Gods ay marahil ay ibabalik ang mga nakaraang maunlad na araw ng kanilang lahi. Tulad ng para sa mga pangunahing miyembro ng Lab of Gods, sila ay isang random na halo ng mga tao. Halimbawa, si Dr. Erebus ay isang ordinaryong tao lamang. Gayunpaman, dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan, na-recruit siya sa Lab of Gods at naging bahagi pa ng Sacroria. Sa madaling salita, sila ay isang motley crew lamang ng mga taong may malalakas na kakayahan. Gayunpaman, ang layunin ng mga tripulante ay likhain ang mga arkanghel ng Sacroria. Ayon sa pagkaunawa ni Levi, ang layunin ng Project Genesis ay lumikha ng isang lugar tulad ng Restricted Area 76. Hindi niya inaasahan na ito pala ang likha ng Sacroria. Pagkatapos niyang napansin ang sitwasyon, agad siyang nahuli. Ang lahat ng mga kasanayan at kakayahan ng Lab of Gods ay nagmula doon. Masasabing ang 18 sa kanila ay nagtataglay ng mga kakayahan at kakayahan ng bawat isa mula sa Lab of Gods. Kung tutuusin, doon nila natutunan ang kanilang mga kakayahan. Ang kakilakilabot na kapangyarihang hawak nila ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ang hitsura ng 18 arkanghel ng Sacroria ay nagdulot sa lahat ng lubos na nabigla. Maging ang interes ni Levi ay napukaw. Ang kanilang mga kapangyarihan ay talagang hindi maarok at ang uri ng mga kalaban na gusto niya. Magagamit na rin sa wakas ang lahat ng inihanda niya. Kasabay nito, sa wakas ay may lalabas na niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Oras na para masaksihan ng lahat ang kanyang galing. Pinagsalikop ni Levi ang mga palad sa tuwa. Oras na para kumilos. Mutant number 13, Fearsome number 4, at Cyrus ay nagtipon sa tabi niya. Sa pamamagitan nito, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay dapat na maihahambing sa Sacrorias. Samantala, matagumpay na nakipagtagpo ang mga tropa ng Divinitarius sa Sacroria sa larangan ng digmaan. Nandyan si Erudia. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay nasa likuran, na nagmasid sa ating pakikipaglaban sa Defenders of the Galaxy. Hindi sila makikialam sa ngayon. Iniulat ni G. X ang kasalukuyang sitwasyon sa lahat ng taga-Sacroria. Kung ganoon nga,
Talunin muna natin ang Defenders of the Galaxy bago harapin ang Esoteric Guild at ang Ecclesiastic Order. Ang mga miyembro ng Sacroria ay dumating sa isang nagkakaisang desisyon. Patayin sila. Nang malapit ng mag-atake si Levi at ang kanilang grupo, nagsimulang sumugod ang hukbo ng Divinity-ria at Sacroria patungo sa Defenders of the Galaxy. Matapos magsagupaan ang dalawang panig, hindi rin nagtagal at lubusang natalo ang Defenders of the Galaxy. Masyadong makapangyarihan si Sacroria, dahil isa lang sa kanila ang kinailangan upang sirain ang buong depensa ng Defenders of the Galaxy, ang lakas ng 18 sa kanila na pinagsama ay hindi maisip. Umalis, bumalik ka kaagad. Ang Defenders of the Galaxy ay walang pagpipilian kundi ang mga umatras kaagad. Nakaranas na sila ng mapangwasak na mga pagkalugi mula sa nag-iisang sagupaan, kung saan ang isang kapat ng kanilang mga sundalo ay namatay o nasugatan. Kung hindi sila umatras kaagad, mapapawi sila ng wala sa oras. Ang 18 arkanghel ng Sacroria ay sadyang napakalakas. Sa command center, naramdaman ni Blackhawk at iba pa ang kanilang mga balahibo na tumindi habang nasaksihan nila ang matinding pagkatalo ng Defenders of the Galaxy. Hindi nila maiwasang magtaka kung posible bang talunin si Sacroria. Sa katunayan, ang Sacroria ay hindi dapat gawing trifle. Si Blackhawk ay likas na tinitingnan ang mga ekspresyon ni Smythe at iba pang mga nakatataas. Nakita niyang tahimik silang pinagmamasdan ang sitwasyon, mukhang kalmado at kalmado. Tila hindi man lang sila nababahala tungkol sa kasalukuyang kalagayan. Nakakunot ang kanilang mga kilay, at tila medyo balisa, tila may inaabangan. Gayunpaman, sigurado si Blackhawk na ang mga lalaking iyon ay tiyak na hindi nag-aalala tungkol sa kasalukuyang krisis. Parang may hinihintay sila. Dahil dito, nagpasya siyang tumigil na rin sa pagkataranta at tahimik na naghihintay sa kanila. Di nagtagal, ang pangunahing puwersa ng Defenders of the Galaxy ay umatras hanggang sa likuran. 3 airship ang nakitang umaaligid sa kalangitan. Sa wakas, nakarating na doon si Sacroria habang hinahabol sila. Biglang ngumiti si Smythe at ang iba pang mga nakatataas. Sa wakas ay nakapasok na sila sa zone. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2785. Mahiwagang kagamitan. Nakangiti si Smythe at iba pang mga nakatataas. Nang makitang pumasok si Sacroria sa lugar na iyon, ang mga lalaki ay nagsisimula tenga hanggang tenga. Bakit sila tuwang-tuwa? Natarante si Blackhawk. Hindi niya naisip kung paano matatalo ng Defenders of the Galaxy ang Sacroria, dahil sa kasalukuyang mga pangyayari. Gayunpaman, ang kanyang mga nakatataas ay mukhang napakalmado at may kumpiyansa, na para bang kontrolado nila ang lahat. Posibleng harapin ang Divinity-ria ng mag-isa, ngunit pagkatapos na masaksihan ang husay ng 18 arkanghel ng Sacroria, ang Blackhawk ay lubos na manhid sa pagkabigla. Ito ay hindi lamang isang bagay na maaari nilang hawakan. Sa kanyang pangunawa, imposibleng makaisip si Zarain ng solusyon para harapin si Sacroria. Kaya naman, hindi moari ng lalaki ang dahilan ng pananabik ng kanyang mga nakatataas, lalo na nang papalapit na si Sacroria sa command center. Baka naman may plano sila. Simulan na natin. Noon lang, nagpalitan ng tingin si Smythe at ang iba at nagsimulang mag-isyo ng utos. Simulan. Ano ang ibig sabihin nito? Si Blackhawk at ang iba ay nalilito, iniisip kung mayroon ba silang solusyon sa lugar. Si Levi at ang iba ay mahigpit na sumusunod sa likod ng hukbo ng Divinity-ria, naghihintay ng pagkakataong mag-atake. Nang magpasya silang kumilos, tila may kakaibang nangyayari sa mga Defenders of the Galaxy sa unahan. Ang 3 airborne airship ay biglang nagsimulang gumalaw. Ang 3 sasakyang panghimpapawid ay ginamit para sa mga layunin ng transportasyon. Biglang bumukas ang mga cargo compartments ng aircraft. Sa loob ng mga compartment ay maraming sopistikadong panel na mukhang solar panel, at bawat isa sa kanila ay mahigit 1,000 metro ang taas. Mayroong maraming mga gadget na naayos sa mga panel, posibleng daan-daang libo ng mga ito sa bawat panel. Dahil ang lahat ng 3 airship ay ginamit upang dalhin ang mga panel na iyon, dapat mayroong isang malaking bilang ng mga ito sa kabuuan. Sa susunod na sandali, ang daan-daang libong mga panel ay pinagsama. Para bang isang marangel na gateway ang bumaba mula sa langit.
Ang isang dulo ng pinagsamang panel ay nakaunat sa kailaliman ng kalangitan habang ang kabilang dulo ay umaabot pababa, na umaabot lamang sa ibabaw ng karagatan, na naghihiwalay sa mundo sa dalawa. Lahat ng nakasaksi sa eksena ay nakakaramdam ng goosebumps sa buong paligid. Kanina, ang pinahusay na Leviathan na mahigit 300 metro lamang ang taas ay isa ng napakagandang tanawin. Gayunpaman, kumpara sa mga panel na lumabas mula sa mga airship, iyon ay wala lang. Ang makalangit na tarangkahan ay napakataas na ang dulo ay hindi man lang nakikita, at imposibleng magbigay ng pagtatansya ng eksaktong taas nito. Ang katotohanan na hinati nito ang mundo sa dalawang bahagi ay nakakagulat. Natigilan ang lahat sa napakalawak na pader na biglang lumitaw sa kanilang harapan, kabilang ang 18 arkanghel na nasa unahan. Ang 18 sa kanila ay hindi napigilan ang kanilang pagsulong. Gulat na kulay ang kanilang mga katangian nang huminto sila upang titigan ang harang. Maging si Levi at ang iba pa ay nataranta. Ano ito? Pareho ang iniisip ng lahat. Gayunpaman, dahil sa mga kamangha-manghang tanawin ng kagamitan, alam nila na tiyak na may ilang gamit para dito. Maaaring gamitin ito upang harapin ang Diviniteria. Hindi lamang ang mga tagalabas ay natigilan, ngunit ang lahat mula sa Defenders of the Galaxy, pati na rin ang Black Hawk at ang iba pang mga ahente ng espesyal na puwersa, na mga matataas na opisyal sa Zarain, ay pare-parehong natulala. Wala silang kamalay-malay na si Zarain ang may hawak ng ganoong advanced na kagamitan. Sa katunayan, hindi nila alam na may ganoon pala. Sa lohikal na pagsasalita, kinakailangan ng maraming pagsisikap upang mag-assemble ng ganoong setup. Hindi posible para sa Zarain na nakamit ito ng mag-isa. Gayunpaman, dahil sa dami ng mga gawain at workforce na ginamit sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga teknolohiya, kailangang may ilang bakas na naiwan. Walang katuturan sa Black Hawk at sa iba pa na walang anumang pahiwatig iyon at ganap silang pinanatili sa dilim. Iyon ay lalo na dahil sa kanilang mga katayuan sa bansa. Gayunpaman, talagang isang katotohanan na ang kagamitan ay lumitaw ng wala saan. Napatulala sila, at makatuwirang maramdaman nila iyon. Ano, para saan ito? Hindi maiwasang magtanong ni Black Hawk. Ang iba pang mga ahente ay nagsiksikan din, namamatay upang malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sinulyapan lang sila ni Smythe bago itinuro, ay activate ang kagamitan ng sabay-sabay. Bilisan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2786. Baliktad. Sa halip na tumugon sa tanong ni Black Hawk, ang lalaki ay sumagot ng mahinahon, maghintay lang at tingnan. Hindi pa rin nakakabalik sa katinoan ang lahat. Sa harap nila ay isang napakalaking panel na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng daan-daang libong solar panel. Kahit na ang mga iyon ay maaaring hindi mga solar panel, ang mga panel ay gumagana sa katulad na paraan. Maging ang teknolohiyang ginamit sa paggawa ng mga ito ay pareho. Habang nakanganga pa ang lahat, biglang na-activate ang dambuhalang panel. Ang hindi mabilang na mga gadget na naayos sa mga panel ay nagsimulang gumana. Sa mga kaluskos na tunog, dumaan ang mga electric current sa lahat ng mga gadget. Ang enerhiya na dumadaloy sa mga panel ay talagang nakakatakot, na nagpapadala ng mga shockwave sa karagatan. May mga biglaang pagkislap ng kidlat na sinundan ng mga pagpalakpak ng kulog sa kalangitan, at isang bagyo ang sumunod. Lahat ng nangyayari ay lumalabas na labag sa batas ng kalikasan. Boom! Biglang may tumunog na nakakabinging ingay na tila kayang gutihin ang mundo. Nararamdaman ng lahat ang napakalaking enerhiya na inilabas mula sa napakalaking panel. Sa katutubo, lahat sila ay naghahanap ng kanlungan o sinubukang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga alon ng enerhiya. Bilang paghahanda para mapaglabanan ang epekto ng alon ng enerhiya, ang 18 arkanghel ng Sacroria ay naglagay ng mga gintong kumikinang na hadlang sa kanilang sarili. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng lahat na walang nangyari. Ang malakas na ingay na nilikha ng harang kanina ay parang bug zone ng malakas na hangin na dumaan sa karamihan. Bakit parang ang bigat ng ulo ko? Parang may malaking bagay na nakaipit doon. Sisabog na yata ang ulo ko. Nandyan pa ba ang mga paa ko? Bakit pakiramdam ko lumilipad ako? Hindi ko maramdaman ang aking mga paa. Mabigat ang ulo ko, pero napakagaan ng pakiramdam ko. Anong nangyayari?
Mahihimatay na yata ako. Parang iba ang daloy ng dugo ko. Ang parehong kababalaghan ay tila nangyayari sa lahat. Pakiramdam nila ay umiikot ang kanilang mga ulo. Parang nabaliktad lang ang lahat. Naramdaman ng lahat na parang nasa lupa ang kanilang ulo, at nakataas ang kanilang mga paa sa hangin. Natitiyak nila na ang kanilang dugo ay dumadaloy sa kabaligtaran na direksyon, at lahat ng mga gamit ng katawan ay gumagana sa isang baligtad na paraan. Nabalot sila ng kalituhan. Mas nakakatakot na pansinin na ang hukbo ng Diviniteria ang pinaka-naapektuhan. Maliban sa nararanasan ang parehong mga epekto gaya ng iba, naramdaman nilang pinipigilan ang kanilang mga kakayahan. Hindi nila nagawang gawin ang alinman sa kanilang mga galaw o superpower. Nabaliktad ang lahat. Sa ganoong sitwasyon, hindi nagamit ng mga tao ng Diviniteria ang alinman sa kanilang mga kapangyarihan. Halimbawa, ang isang manlalaban na may parehong kakayahan tulad ng Great Void ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng kanyang mga kalaban, ngunit noon pa man, naramdaman niyang parang nabaligtad ang lahat. Sa sandaling buhayin niya ang kanyang mga kakayahan, naramdaman niya ang kanyang kapangyarihan na hinihigop palabas sa kanyang katawan. Para siyang nilalamon ng atmosfera, at walang paraan para pigilan niya ito. Ang iba pang mga mandirigma ay nahaharap din sa mga katulad na problema. Sa kanilang katalinuhan, sila ay nalilito para sa isang solusyon upang mahawakan ang sitwasyon. Wala sa kanila ang nakapagsigawa ng kanilang mga galaw o superpower, na ang lahat ay gumagana sa baligtad na direksyon. Ito ay isip-blowing. Siyempre, ang Defenders of the Galaxy at World Alliance ay nahaharap din sa parehong sitwasyon. Maging ang Black Hawk at ang iba pa sa command center ay naapektuhan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Smythe at ilang iba pa ay lumapit kay Black Hawk at nag-attach ng isang kahon sa kanyang katawan. Matapos pindutin ang isang pindutan sa kahon, ang katawan ng ahente ay natatakpan ng isang battlesuit na kumikislap na may asol na liwanag. Agad, naramdaman ni Black Hawk na bumalik sa normal ang mga bagay, at nawala ang kakaibang pakiramdam. Ito ay pareho para sa lahat pagkatapos nilang isuot ang battlesuit. Ang mabilis na pagbabago ng mga kaganapan ay nagpagulo sa kanila. Maliwanag na naghanda si Zarain para sa labanan. Ito ay, nang maramdaman niya ang mga pagbabago, ang kanyang ekspresyong Levi ay nagbago ng husto. Ang Mutant Number 13 at Fearsome 4 ay ganap na pinaghigpitin, hindi makapagbigay ng anumang lakas sa baligtad na sitwasyon. Sila ay lubos na walang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga epekto kina Levi at Cyrus ay medyo kaunti, katulad ng nararanasan ng mga ordinaryong tao. Sila, parang minanipyala nila ang buong teritoryong ito. Bulong ni Levi sa sarili, nakasimangot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2787. Isang teritoryo sa ilalim ng kontrol ni Zarain. Nakialam ba sila sa magnetic field? Tanong ni Cyrus. Iyon daw ang nangyari, ayon sa kanyang karanasan. Noong nakaraan, upang makitungo sa mga nagtataglay ng mga superpower, espesyal na nilikha ang mga kagamitan upang manipulahin ang mga magnetic field. Kung mas matindi ang kaguluhan, mas masama ito sa paghihigpit sa kapangyarihan ng mga manlalaban. Sa gayong mga kalagayan, walang paraan sa ilalim ng mga mandirigma ay maaaring gamitin ang alinman sa kanilang mga kasanayan o superpower. Hindi ganoon ka-simple. Hindi lang nila pinakialaman ang magnetic field, ngunit manipulahin din nila ang lahat ng iba pa sa kapaligiran. Natatawang sagot ni Levi. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang dambuhalang panel ni Zarain ay hindi lamang manipulahin ang magnetic field. Ito ay ganap na nagbago ng magnetic field. Ang mga poste ng magnetic field ay nabaligtad, na nagresulta sa kasalukuyang kababalaghan kung saan ang lahat ay tila gumagana sa kabaligtaran na direksyon. Ang mga malalakas na mandirigma ay madaling makaramdam ng mga epekto ng pagpasok sa isang ganap na naiibang kapaligiran kung saan ang mga magnetic field pole ay ganap na nabaligtad. Ang epekto ay naramdaman lamang. Naturally, ang layunin ng paggawa nito ay upang harapin ang Sacroria. Malinaw na iyon ang sandaling hinihintay ni Zarain. Matyaga nilang hinihintay ang Sacroria at ang hukbo ng Diviniteria na makapasok sa zone bago ay activate ang setup. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Levi ay hinati ng kagamitan ang teritoryo sa dalawa, na bumubuo ng sarili nitong mundo.
Masasabing ang lugar ay ganap na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo, na naging isang teritoryo na ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Zarain. Maging ito ay gravity o ang magnetic field, ang lahat ay kontrolado ni Zarain. Sa madaling salita, si Zarain ay may ganap na kapangyarihan sa teritoryo, at magagawa nila ang anumang gusto nila. Sila ang batas at kayang gawin ang anumang gusto nila. Iyon ang banal na kasangkapan na espesyal na inihanda ni Zarain para sa Secroria. Napakalaking regalo talaga. Samantala, sa command center ng Defenders of the Galaxy, sinabi ni Smythe, "Welcome to the Divinity Crushing Zone. Sana ay nagustuhan mo ang regalo na espesyal na inihanda namin para sa iyo." Ang kahangahangang banal na tool na pinangalanang Divinity Crushing Zone ay isang piraso ng kagamitan na ginugol ni Zarain sa pagbuo ng maraming taon, partikular na ginamit upang harapin ang Lab of Gods at Secroria. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, nilikha ang Divinity Crushing Zone upang durugan ang mga banal na nilalang. Sa pag-activate ng tool, maging ang mga Diyos ay masusupol ni Zarain, kung saan hindi nila magagamit ang kanilang mga kapangyarihan sa loob ng teritoryo. Ito ay naging maliwanag na ang tool ay espesyal na nilikha upang harapin ang mga Diyos. Matapos suriin ang sitwasyon, sa wakas ay naunawaan ni Blackhawk at iba pa ang nangyayari. Sobrang nakakatakot. Nakakatakot kaya, dati, sa Blackhawk, ang Lab of Gods at Levi ay nakakatakot na. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tila si Zarain ang pinakamalaking takot sa kanilang lahat. Ang iba ay agad na namutla sa paghahambing. Bukod dito, sinabi sa kanya ng intuition ni Blackhawk na alam kung ano ang mayroon si Zarain at hindi lahat ng iyon. Walang nakakaalam kung ano ang maaaring itago sa likod ng napakalaking harang na iyon. Ang pag-iisip tungkol dito ay labis na kakilakilabot. Hindi katakataka na si Smythe at ang iba pang mga nakatataas ay napakakalma at tahimik. Napakalaki pala ng kumpiyansa nila dahil may trump card sila. Hindi na nagsalita si Blackhawk at ang iba pa pagkatapos noon at nagpatuloy lang sa pagtitig sa setup habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa battlefield. Sa sandaling iyon, lahat mula sa hukbo ng Diviniteria at Secroria ay nabigla. Ramdam nila na tumitindi ang pagbabago sa kanilang katawan. Kahit na hindi nila alam kung paano eksaktong gumana ang setup, sigurado sila na ito ay isang lubhang nagbabantang tool na ginamit upang harapin sila. Naramdaman din ng 18 arkanghel ng Secroria ang mga pagbabago sa katawan at naramdaman nilang pinigilan ang kanilang mga kakayahan. Hindi pa man ganoon kalakas ang pakiramdam, dahan daw ang tumataas ang tindi. Pasabog mo, bilasan mo, sabog mo agad. Ang napakalaking kagamitan sa kanilang harapan ay parang milyon-milyong salamin na sumasalamin sa liwanag, na nagdulot ng matinding pagkabigo at inis sa mga mandirigma ng Secroria. Sa likas na katangian, ang mga arkanghel ng Secroria ay naghagis ng kanilang mga sandata sa pagtatangkang sirain ang Divinity Crushing Zone. Gayunpaman, ang lakas ng kanilang mga sandata ay lubhang nabawasan. Sa loob ng zone, hindi lamang ang kanilang mga kakayahan ay pinaghigpitan, ngunit ang mga kapangyarihan ng kanilang mga sandata ay lubhang hamina. Kung tutuusin, gaano man kalakas ang kanilang mga sandata, gawa pa rin sila sa mga materyales tulad ng mga metal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2788. Mahalagang pagtuklas. Sa loob ng mga lugar na kinokontrol ng Zarain, napakadaling pigilan ang mga bagay na gawa sa metal. Ang isang pagkagambala sa magnetic field ay sapat na upang magawa ito. Sa kabila nito, tiwala silang sapat pa rin ang lakas ng kanilang mga sandata para tumagos sa kagamitan. Boom! Nang ang kanilang mga banal na sandata ay tumama sa kagamitan sa kanilang harapan, isang kakaibang shockwave ang umalangaw-ngaw sa buong ibabaw. Gayunpaman, hindi ito nasira. Sa sandaling mawala ang shockwave, bumalik ang lahat sa normal. Ito, napatulala ang 18 arkanghel mula sa Secroria. Maaari bang ang material na ito ay ito? Ang pagkakaroon ng natanto ng isang bagay, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Mula sa kanilang tono, lumilitaw na nakilala nila ang material na kung saan ginawa ang kagamitan. Laking gulat nila sa natuklasan na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Walang makapag-isip kung ano ang ikinamangha ng 18 arkanghel sa lawak na iyon. Pwede ba, sa likod nila, nang mapagtanto,
Ang mga arkanghel ay nagsimulang magsalita ng walang kwenta. Sa pagpapalitan ng mga tingin, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Dahil doon, napakunot ang noo ng lahat na may malungkot na ekspresyon. Para bang inaasahan nila ang pagdating ng isang malakas na kalaban. Sa katunayan, inaasahan ng dalawa sa kanila ang isang maluwalhating kamatayan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga lalaki mula sa Diviniteria. Ipauwi mo na sa amin ito. Sabay-sabay nating wawasak ang pader na ito. Ang grupong ito ng mga mandirigma ay hindi gaanong iniisip ang mga kagamitan sa kanilang harapan at inakala nilang madali nilang masira ito. Gayunpaman, nagbabala ang isa sa mga arkanghel, hindi mo magagawa. Kahit na hindi ka pinigilan, imposibleng gawin ito. Kahit na hindi namin ito mabuksan sa loob ng maikling panahon, huwag kang mag-isa. Napabuntong hininga ang lahat dahil hindi makapaniwala sa narinig. Given na hindi ito magagawa ni Sacroria. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Walang ideya. Sa sandaling iyon, dumating na ang lahat mula sa Diviniteria, maliban kay Dr. Erebus at sa kanyang mga tauhan. Nagkataon, si Mr. X ay nakatanggap ng mahalagang update mula kay Dr. Erebus. Ipinaalam sa kanya na ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay peke. Sa halip, pareho silang binubuo ng mga aktor na nagbibihis ng costume na may layuning takutin ang Diviniteria. Pagkatapos magsagawa ng isang serye ng mga pagsisiyasat, napagpasyahan ni Dr. Erebus na ang dalawang grupo ay hindi hihigit sa mga alamat na hindi totoo. Kung tutuusin, wala silang binubuo kundi mga impostor. Maliwanag, si Dr. Erebus ay nakabalik kaagad nang malaman na ang kanilang punong tanggapan ay inaatake. Batay sa sinabi ni Dr. Erebus, alam na ni Erudia na ang Lab of Gods ay natatakot sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild. Iyon ang dahilan kung bakit sila gumawa ng ganoong aksyon. Higit pa rito, natuklasan din ni Dr. Erebus sa pamamaraan ni Forlivia ay nilikha ng kanyang sarili, at hindi siya kailanman naging isang estudyante ng isang estudyante. Ano? Ang Ecclesiastic Order at Esoteric Guild ay peke. Gayunpaman, hindi ba ang ilan sa mga sundalo mula sa alyansa ay gumamit ng higanteng pana para patayin ang 4 na destroyers? Paano sila magiging impostor din? Gayunpaman, kung iisipin, walang nakita kung sino ang salarin sa kabila ng mga pagpatay. Napatay kaya ng mga tao ang ating mga kasama. Baka sila ay talagang mula sa Ecclesiastic Order o sa Esoteric Guild. Hindi sigurado. May posibilidad na ang ilang high-tech na makina ay nagpapatakbo ng higanteng crossbow. O marahil, may iba pang paliwanag para dito. Kung talagang mga manlalaban mula sa dalawang paksayon, sa simula pa lang ay lumitaw na sila sa halip na mag-sniping mula sa mga anino. Sa kasong iyon, mali ang aking paghatol. Hindi nila hinintay ang Diviniteria at ang Defenders of the Galaxy upang labanan ito. Ito ay isang pagkakamali na isipin iyon. Kung tutuusin, hindi naman sila nakaatake. Habang nasa isip niya ang ideyang iyon, alam niyang may mali. Ang paliwanag ni Dr. Erebus ay nagsilbi upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala na ang dalawang paksayon ay hindi kailanman umiral. Dahil dito, nahulog sila ng malalim sa isang bitay na itinakda ni Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2789. Ang huling alab ng Sacroria. Gayunpaman, ipinalagay nila na peke ni Levi ang dalawang grupo para takutin sila. Sa totoo lang, ginagawa ito ni Levi para akitin si Sacroria. Gayunpaman, si Dr. Erebus ay karapat-dapat na papuri para sa paglutas ng charade. Sa kasamaang palad, wala na silang magagawa pagkatapos malaman ang balita, lalo na sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Dahil dito, natahimik si Mr. X at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang kaaway ni Sacroria at Diviniteria ay hindi si Erudia. Sa halip, si Zarain, ang lubos na nakakakilala sa kanila. Isa pa, sa oras na alam nila, huli na ang lahat. Sa ilang sandali, iniutos ni Mr. X, Dr. Erebus, kailangan mong magtago, dahil hindi maganda ang mga bagay dito. Kaya hindi ka dapat pumunta dito kahit ano paman. Noong una, umaasa siyang darating si Dr. Erebus na may dalang mga reinforcement. Gayunpaman,
Ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong mapanganib para sa kanya na gawin ito. Kaya naman, minabuti niyang hindi na lang lumapit sakaling mapatay ang lahat sa labanan. Ang tanging pag-asa na natitira sa kanila ay ang makapagtago kay Dr. Erebus. Dahil dito, pumayag si Dr. Erebus na huwag pumunta at manood lamang mula sa mga anino. Gayun din, maaari niyang dalhin ang huling pamana ng Sacroria sa kanya. Bumalik sa labanan, sinubukan ng mga mandirigma mula sa Sacroria at Diviniteria na buksan ang ibabaw ngunit hindi ito nagtagumpay. Bukod dito, ang mga pagpigil na naramdaman nila ay patuloy na lumalakas. Kahit na ang 18 arkanghel ng Sacroria ay naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga pagpigil. Kung hindi nila nalutas ang kanilang suliranin sa tamang panahon, alam nila kung ano ang susunod nilang haharapin. Sa mas marami nilang alam, lalo na tungkol sa material na kung saan ginawa ang ibabaw, mas alam nila kung gaano katakot-takot ang mga kahihinatnan na naghihintay sa kanila. Umalis, umawi ka, dali, pumunta ka, go, go. May nag-utos na umatras. Nang gustong bumunot ng tropa mula sa Diviniteria, bigla nilang napagtanto na imposibleng may galaw ang kanilang mga paa. Ang pagtakas ay wala na ngayon sa tanong. Pakiramdam nito ay parang 10,000 tonelada ang bigat ng kanilang mga paa. Kung mas malakas ang isa, mas malaki ang mga pagpigil na inilagay sa kanila. Halimbawa, naramdaman ni Mr. X na parang sinusubukang igalaw ang kanyang mga paa ay parang sinusubukang ilipat ang mga bundok. Hindi man lang niya nagawang buhatin ang mga ito, lalo na pang gumalaw. Sa katunayan, ito ay pareho para sa kanyang mga braso at bawat iba pang bahagi ng kanyang katawan. Gaano man kalakas ang ginamit niya, walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Kahit napilit niyang igalaw ang kanyang mga paa hanggang sa mapunit ang mga ito, hindi man lang sila natinag. Higit pa rito, ang lahat ng mga diskarte ni Mr. X ay pinigilan na may palabas. Sa ilalim ng mga pagpigil na inilagay sa loob ng lugar, tila inalis sa kanila ang lahat. Nauwi sila sa ordinaryong tao, at sa kanilang kahulugan, mas mahina kaysa sa mga ordinaryong tao. Iyon ang epekto ng Divinity Crushing Zone. Ito ay isang lugar kung saan may kakayahan si Zarain na kontrolin ang lahat ng nasa loob nito. Sa sandaling ang kagamitan ay sinipa na, ang mga manlalaban ay napigilan na gamitin ang kanilang mga talento at diskarte. Pinigilan pa sila nito sa paglalakad habang hindi nila may angat ang kanilang mga paa. Ang kapangyarihan mula sa mga bloodline na taglay nila ay tahasan ding seliado. Sa katunayan, nagsimulang malanta ang kanilang buhay, anuman ang kanilang lahi o konstitusyon ng katawan. Sa loob ng sonang ito na kontrolado ni Zarain, anumang bagay ay maaaring mangyari. Boom! Biglang nadurog ang isa sa mga mandirigma sa tabi ni Mr. X dahil sa hindi nakikitang presyo. Arg! Ang isa pa ay may mga butas na umaagos na dugo na lumalabas sa kanyang katawan at hindi nagtagal ay natakpan ng mga ito. Arg! Sa matinding hiyaw, unti-unting nabubulok ang kanyang katawan. Walang sino man ang may ideya kung anong uri ng material ito. Hindi nagtagal, nagsimulang mapuno ng hiyawan ng loob ng lugar. Tulad ng mga tupa na naghihintay ng patayan, ang mga tropa mula sa Diviniteria ay pinipigilan ng kanilang mga paa. Hindi makagalaw, ang tanging magagawa nila ay hintayin ang kanilang nalalapit na kamatayan. Higit pa rito, lahat ay papatayin sa iba at hindi mahuhulaan na paraan. Sa pagmamasid sa kanilang mga kababayan na isa-isang pinapatay sa kanilang paligid, nababalot sila ng loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2770. Ang katapusan ng Sacroria. Ito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot, dahil hindi nila alam kung sino ang susunod at kung kailan sila turn. Ang masama pa nito, ang pagmasdan ang pagbagsak ng kanilang mga kasama ay parang sila na ang susunod. Ang paraan ng pagkamatay na iyon ay nakakatakot sa psikolohikal. Ang mga naghihintay sa kanilang nalalapit na kamatayan ay ang mga nagpapakawalan ng pinakamasakit na hiyawan. Maging si Mr. X ay napuno ng gulat nang makita niya ang lahat na parang mga langaw sa paligid niya. Walang paraan na hindi siya matatakot. Kabaligtaran sa kung paano ipinagmamalaki ng Diviniteria na kaya nilang sakupin ang mundo at gawin ang mga kaaway ng lahat, sila ngayon ay kinakatay na parang mga hayop. At saka, wala lang silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili.
Ito ay isang lubhang kalunos-lunos na tanawin. Hindi makapaniwala ang lahat ng taga-Diviniteria kung paano sila naaatake ng mga kagamitan ni Zarain ng ganoon kadali. Dapat ay kilala na nila tayo, kasama na ang lahat ng ating kalakasan at kahinaan. Sa lahat ng ito, hindi kailanman minamaliit ng Diviniteria ang kanilang mga kalaban. Sa katunayan, natatakot pa nga sila kay Zarain. Kaya lang hindi magpapakita si Sacroria hanggat hindi kumikilos si Zarain. Kahit noon pa man, tiwala pa rin sina Sacroria at Diviniteria na madali nilang matatalo si Zarain. Sa kasamaang palad, hindi nila inaasahan na magiging ganap na handa si Zarain hanggang sa magkaroon ng mga paraan upang hindi paganahin ang mga banal na tool na ginamit nila. Walang sino man ang maaaring umasa na ang Zarain ay may mas advanced na teknolohiya kaysa sa Lab of Gods. Higit pa rito, kilala nila ang kanilang mga kaaway tulad ng likod ng kanilang mga palad at inatake ang kanilang mga kahinaan ng naaayon. Ang lahat sa loob ng World Alliance ay nagulat sa kung gaano kadaling nasakop ang mga tropa mula sa Diviniteria at ang 18 Arkanghel. Pagkatapos ng lahat, sila ay dumanas ng kakilakilabot na mga casualty sa pakikipaglaban sa parehong grupo ng mga kaaway nang walang anumang pagkakataong manalo. Dahil dito, ang lahat ay natulala sa kung gaano kadali para kay Zarain. Maging si Levi ay natarante sa nakita. Inakala niya na magkakaroon siya ng pagkakataon na labanan ang mga ito. Gayunpaman, hindi na ito kailangan ngayon. Maliwanag, ang kapangyarihan ni Zarain ay lubos na nakakatakot. Kaya naman, kinailangan nilang tumakas ni Cyrus mula sa mga lugar na kontrolado ng Zarain. O kung hindi, magiging problema kung sila rin ay natuklasan at pinigilan. Zarain, napakamot ng ilong si Levi. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang Zarain ay isang mas malaking banta kaysa sa Lab of Gods. Sa katunayan, sila ang pinakamakapangyarihang paksayon sa lahat. Nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ang iba pang mga armas, ang kagamitan sa harap mismo ni Levi ay isang patunay sa katotohanang iyon. Bakit napaka-espesyal ni Zarain? Bakit napakahusay ng kanilang teknolohiya? Sa isipan ni Levi ang bumalik na huli siya ni Shield. Ang mga ahente ng espesyal na puwersa noon ay may dalang napakalakas at advanced na mga armas tulad ng The Infrangible Handcuffs. Kahit na pinapanood niya ang Lab of Gods na nawasak, si Levi ay hindi nakaramdam ng kasiyahan. Sa halip, siya ay nahulog sa isang solemn na mode, dahil hindi siya sigurado kung ang kagamitan sa harap niya ay maghihigpit sa kanyang kapangyarihan. Ayaw niyang alamin. Matapos ang kalahating araw ay nawala, maliwanag na si Zarain ang may pinakamalalim at pinakamalalim na sikreto. Ang pag-iisip mismo ay isang nakakatakot. Dahil dito, hindi nakialam si Levi at piniling tahimik na pagmasdan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang hukbo ng Diviniteria at ang mga mula sa Sacroria ay pinigil ni Zarain. Habang ang mga tropa mula sa Diviniteria ay isa-isang namamatay, ang 18 Arkanghel ng Sacroria ay halos hindi makakilos. Sa sandaling iyon, dumating sa pinangyarihan ang isang tropa ng mga sundalong may espesyal na sandata. Sa parehong sopistikadong mga sandata sa kanilang mga bisig, nagawa nilang matawid ang lugar ng mabilis nang hindi naramdaman ang mga epekto ng mga pagpigil. Ang mga gamit na kanilang suot ay may nakagagawa pa alang bisa ang mga epekto ng Divinity Crushing Zone. Walang pag-aalinlangan, naroon ang mga tropa upang alisin ang Sacroria sa pamamagitan ng pagkuha sa 18 Arkanghel nito. Sacroria, ang iyong mga araw ay natapos na. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2771, Massacre ng Lab of Gods. Nang makita ng mga Arkanghel ang pagdating ng mga tropa, naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon, dahil kahit papaano ay nahuhulaan nila ang kanilang nalalapit na kapalaran. Sa totoo lang, mula sa pag-atake nila sa ibabaw at napagtanto kung ano ang material, ang katotohanan ay namulat na sa kanila. Walang nakakaalam kung paano sila nangyari ni Zarain mula sa likod ng mga eksena. Sa ilalim ng kontrol ng Divinity Crushing Zone, ang 18 Arkanghel ng Sacroria ay mahigpit na pinigilan. Ang gininto ang kulay na dati nilang inilabas ay nawala na dahil sa mga epekto ng zone. Ang kanilang mga armas ay parehong walang silbi pagkatapos na hindi pinaganya. Sa loob ng puok ng kontrol ni Zarain, wala silang pinagkaiba sa mga tupa na naghihintay ng patayan. Lahat,
Maligayang pagdating sa Divinity Crushing Zone. Nandito ang Godbusters para personal kang tanggapin. Pumasok ang Godbusters sa larangan ng digmaan at nagsimulang patayin ang mga tropa mula sa Divinity Realm na hindi makakagawa. Natural, hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at idly na lamang na manood habang ang kanilang mga kasamahan ay minassacre. 100, 1,000, 10,000. Ang hukbo mula sa Divinity Realm ay pinutol ng maramihan sa walang pinipiling paraan. Samantala, sa kabila ng pagnanais na tulungan sila, ang mga taga-Sacro Realm ay patuloy na nakulong. Sa loob ng Divinity Crushing Zone, nabigla sila sa mga pagpigil na inilagay sa kanila. Sa itaas ng mga epekto mula sa magnetic field, mayroong maraming iba pang mga epekto na maaaring partikular na higpitan ang kanilang mga silbi, na ginagawang walang silbi ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake. Kasabay nito, ang mga Godbusters ay nilagyan ng mga sandata na partikular na idinisenyo upang alisin ang Sacro Realm. Nagpatuloy ang massacre hanggang sa kakaunti na lang ang natitira. Hindi pwede ito. Sa gitna ng kanyang masakit na pagsigaw, pinatay si Mr. Habang pinapanood ang eksena, nadama ni Levi na ito ay isang kahihiyan, dahil inaabangan niya ang pakikipaglaban kay Mr. Sa kasamaang palad, ngayong brutal na pinatay si Mr. X, wala na siyang pagkakataong gawin iyon, dahilan para umiling siya bilang pagbibitiw. Ito ay lubos na katawa-tawa. Si Mr. X ay isa sa pinakamalupit na lalaki sa ating henerasyon. Sa katunayan, mas malakas siya kaysa kay Bruce. Sigh. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Hindi nagtagal, ang buong hukbo mula sa Divinity Realm ay naalis, at wala ni isang kaluluwa ang naiwan. Sa huli, ang 18 arkanghel lamang ang natitira na nagpupumiglas. Gayunpaman, ang kanilang mga kapangyarihan ay patuloy na napigilan ng husto sa loob ng Divinity Crushing Zone. Sa harap ng mga Godbuster, sila ay lubos na walang pagtatanggol, dahil ang una ay armado ng mga armament at sandata na sadyang idinisenyo upang sirain sila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga katawan ng arkanghel ay hindi magaganap dahil sa kanilang konstitusyon at linya ng dugo. Walang sandata ang makatusok sa kanilang katawan, lalo pa silang patayin. Sa kasamaang palad, ang mga pangyayari sa oras na ito ay hindi normal. Swoosh! Sa isang kisap mata, ang mga sandata ng Godbusters ay tumusok sa katawan ng mga arkanghel. Dahil dito, ang mga arkanghel ay tumingin sa kinahinatnan ng hindi makapaniwala. Lumuwa ang kanilang mga mata sa halos kanilang mga socket. Just as expected, Zarain knows everything about us. Sa katunayan, inihanda nila ang lahat ng ito para lamang sa atin. Basag. Sa sandaling tumagos sa kanila ang mga espesyal na sandata, nagsimulang pumutok ang kanilang mga katawan. Sa lahat ng ito, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na kapangyarihan. Ang tanging pagkakataon na napalapit sila sa paggawa nito ay nang harapin nila ang mga na-upgrade na Leviathans. Nakalulungkot, madali silang namanipula patungo sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng kanilang kapangyarihan. Dahil dito, naisip ni Levi na ang kanilang pagkamatay sa kaawa-awang paraan. Kung tutuusin, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na labanan ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng paghahandang ginawa ko, sa halip ay natanggal sila. Gayunpaman, ito ay isang positibong pag-unlad pa rin. Gayunpaman, puno pa rin ng panghihinayang si Levi. Sa pamamagitan nito, ang Lab of Gods at Sacro Realm ay nabura ng mga Defenders of the Galaxy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2772. Biglang pag-withdraw. Sa huli, walang sino man ang umasa na ang Lab of Gods ay mawawasak sa ganoong kalunos-lunos na paraan. Paano ito magiging ganoon kadali? Ito ba ay isang panaginip o isang ilusyon? Dapat may kaina-hinalang nangyayari. Dahil sa kung gaano kadaling inalis ng Defenders of the Galaxy ang Lab of Gods, naging maingat ang lahat. Walang makakaintindi kung paano nangyari ng muntik nang mapuksa ang World Alliance kanina. Malinaw, hindi ito kasing dali ng inakala, para kay Zarain ay kailangang magsakripisyo ng malaki para lamang lumikha ng kagamitan sa unang lugar. Ito ay isang patunay kung gaano karaming paghahanda ang kailangan sa likod ng mga eksena para lamang sa tagumpay ng isang sandali.
Sa katunayan, maaaring gumugol si Zarain ng mga dekada ng pagsisikap upang makamit ang gayong mga resulta sa kalahating araw. Gayunpaman, sa pagkawasak ng Lab of Gods, nagsimulang mag-alala ang alyansa. Paano kung atakihin tayo ng mga Defender of the Galaxy? Kung isa sa alang-alang kung gaano sila kalakas, ano ang dapat nating gawin? Magkapareho ba tayo ng kapalaran gaya ng Lab of Gods? Magkakaroon ba tayo ng pagkakataon? Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga armas ay nakakatakot na makapangyarihan. Gayunpaman, tinaasan ni Forlivia ang kanyang mga kilay, dahil naniniwala siyang hindi siya mapipigilan ng kagamitan. Ang mga mandirigma mula sa Sacroria ay umasa sa kanilang mga bloodline at talento, na mga kakayahan na kanilang pinanganak. Dahil doon, naging madali silang target. Tulad ng para sa kanya, lumikha siya ng kanyang sariling pamamaraan at nagtataglay din ng gumagawa ng gumuhit sa mga natural na elemento para sa kanyang paggamit. Kaya, kahit na ang lugar ay kontrolado ni Zarain, maaari niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pag-counterattack. Hawak ang pag-iisip na iyon, inihanda niya ang sarili para sa labanan. Samantalang si Levi, nakalusot siya sa kabilang bahagi ng kagamitan. Kinakalkula niya kung gaano karaming lakas ang kailangan niya para sirain ang ibabaw nito sa isang suntok. Kapag nagsimula na ang labanan, tambangan niya sila mula sa likuran at sisirain ang mga kagamitan, na gagawing walang silbi sa labanan. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang narinig. Sa gitna ng tunog na nakakabasa ng lupa, nagsimulang mag-condense ang mga kagamitan. Sa ilalim ng maingat na mga tingin ng lahat, ang kagamitan ay naging 3 airship. Binabawi nila ang kanilang mga tropa at hindi na tumitingin na lumaban pa. Ang mga commanding officer ng Defenders of the Galaxy ay nagutos, ang labanan laban sa Diviniteria ay tapos na, at nakamit na natin ang kabuoang tagumpay. Dahil doon, umatras sila sa larangan ng digmaan at hindi gumawa ng anumang hakbang laban sa alyansa. Natigilan ang lahat, sa isip nila, ito ang pinakamagandang pagkakataon para makuha ang Defenders of the Galaxy. Gayunpaman, nang hindi nila ito ginawa, maging si Levi ay nataranta. Kung may intensyon silang mangibabaw sa mundo, tiyak na sinalakay nila at tuluyang winasak ang alyansa. Pagkatapos ng lahat, ang alyansa ay dumanas ng malaking casualty mula sa mga pag-atake ng Diviniteria kanina. Kahit na ang mga Defenders of the Galaxy ay dumating na sariwa at nilagyan ng mga malalakas na sandata, hindi sila kumilos ayon sa posibleng pagkakataon. Ito ay hindi makatwiran sa lahat. Natatakot ba sila sa isang bagay o may iba pang mga pagsasaalang-alang? Si Levi at marami pang iba ay naguluhan sa desisyon at hindi nila iniisip na ito ay may katuturan. Sa katunayan, hindi lang sila ang nataranta. Maging ang Black Hawk ay nagtataka kung bakit hindi napundot ng Defenders of the Galaxy ang kanilang kalamangan at pag-atake. Pagkatapos ng lahat, si Zarain ay laging may ambisyon na dominahin ang mundo at hindi lamang huminto sa Lab of Gods. Dahil dito, hindi maisip ng lahat kung bakit nila isinuko ang napakagandang pagkakataon. Sa sandaling iyon, si Smythe, kasama ang iba pang mga commanding officer, ay nagbilin, mga defender ng galaxy, umatras. Hindi lamang nila binawi ang lahat ng kanilang mga armas, umalis din sila kaagad. Ang bawat tao ay natagpuan lamang ito lubhang kakaiba. Tulad ng para sa Black Hawk at sa iba pa, sila ay nawala sa hindi paniniwala, dahil inihanda nila ang kanilang sarili para sa labanan. Sa katunayan, binalak ni Black Hawk na ipakita sa mundo ang tunay na kapangyarihan ni Levi. Ngunit sa huli, nagpa siya ang Defenders of the Galaxy na umatras. Hindi napigilan ni Black Hawk na magtanong, "Sir, bakit natin pinapalampas ang napakagandang pagkakataon?" Tama, bakit? Napatingin ang iba sa crew kay Smythe at sa iba pang commander. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2773. Ang bagong assignment para sa Shield. Kung titingnan ito mula sa pananaw ni Zarain, walang sino man ang handang talikuran ang napakagandang pagkakataon. Ang pagpapaalis sa kalaban ay magbibigay daan sa kanila na mabawi ang kanilang lakas. Kapag pinahintulutan ang iba't ibang bansa na gawin iyon, mas magiging mahirap na labanan sila sa hinaharap. Maliwanag, ang pinakamahusay na desisyon ay ang pag-alis sa alyansa ng sabay-sabay. Kaya naman,
Tinitigan ng lahat si Smythe at ang kanyang mga opisyal at nagtataka kung bakit sila umatras. Nakangiting sagot ni Smythe, alam ko kung ano ang iniisip ninyo lahat. Ngunit sabihin ko sa iyo, ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa iyong naiisip. Sa tingin mo ba ayaw talaga naming umatake? Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat. Ang Defenders of the Galaxy ay may isa lamang malinaw na layunin, iyon ay upang sirain ang Diviniteria. Wala kaming ibang misyon maliban doon. Kung gayon, sundin mo ang aking mga tagubilin ngayon at umatras. Sa utos ni Smythe, umalis ang mga Defenders of the Galaxy's fleet. Ang katotohanan na sila ay umatras ay labis na nakakagulat na ang lahat ay naghinala na mayroong isang bagay na nangyayari sa likod ng mga eksena. Bakit hindi umatake ang Defenders of the Galaxy? Pinipigilan ba sila, o nakakaramdam ba sila ng takot sa isang bagay na tinataglay ni Erudia? Gayunpaman, walang sino man ang makakaunawa kung ano ang dahilan mula sa pakikipaglaban sa Diviniteria. Pagkatapos ng lahat, si Erudia ay malapit ng lubusang masakop, at gayunpaman, ay tila wala pang ibang trump card. Ano ang kinatatakutan nila noon? Kung may sikretong armas si Erudia, ginamit na nila ito. Walang dahilan kung bakit hindi nila gagawin pagkatapos magdusa ng napakaraming casualty. Ang unang pumasok sa isip ni Blackhawk ay si Levi. Alam kaya ni Smythe at ng iba pa ang tungkol kay Levi? Imposible yon. Nung inusisa ko sila kanina, hindi lang nila nakita si Levi bilang banta. Sa ganoong ugali, tiyak na hindi nila alam ang tunay na lakas ni Levi. Kung ganoon, ano ang tunay na dahilan ng kanilang desisyon? Maliwanag, si Blackhawk at iba pa ay walang sapat na tungkulin upang malaman. Sa makatuwid, sila ay patuloy na nabalisa sa kanilang mga pagdududa. Dahil sa kanyang nag-aalab na kuryosidad, nagpasya si Blackhawk na kunin ang ilalim ng bagay. Sa wakas, umatras ang Defenders of the Galaxy. Dahil doon, nakahinga ng maluwag ang alyansa na hindi natuloy ang pangalawang labanan. O kung hindi, lahat ay namatay sa loob nito. Sila rin ay naguguluhan sa desisyon ng Defenders of the Galaxy na umalis. Gayunpaman, nagwagi sila at matagumpay na naipagtanggol ang kanilang sariling bayan. Ang katotohanang hindi sila inatake ng mga Defenders of the Galaxy ay higit na dahilan para sa mga pagdiriwang. Dahil dito, napuno ang hangin ng masayang tagay. Sa sandaling iyon, lumabas si Levi kasama ang kanyang mga tauhan. Daddy. Inihagis ni Forlivia ang sarili kay Levi nang makita niya ito. Lahat ka na ngayon ay lumaki at tinahak ang iyong sariling landas. Hinaplos ni Levi ang kanyang ulo sa pagmamalaki. Kahit na siya ay bata pa, siya ay ipinagmamalaki ngunit nakikiramay nang makita kung paano niya dinala ang sarili sa labanan. Kasabay nito, ang iba ay nagsimulang palibutan sila. Maraming tinyente ang nagtanong kay Levi, Mr. Garrison, saan ka nagpunta? Patuloy kaming naghahanap sa iyo at nagpapadala sa iyo ng mga mensahe. Nasaan ka? Dahil sa napakaraming bilang ng mga nasawi, ang kanilang mga salita ay may dalang tono ng pag-akusa. Saan nagpunta ang Crown King ng Erudia? Sabihin ko sa iyo, siya ang sumalakay sa punong tanggapan ng Diviniteria at nakuha ng kanilang mga armas. Kasunod nito, ginamit niya ang mga sandata na iyon upang salakayin si Zarain at pilitin silang lumabas sa labanan. Higit pa rito, siya rin ang nagkunwaring mga alamat ng Erudia para takutin ang Diviniteria. Nagmamadaling lumapit si Daxon at inilista ang lahat ng mga nagawa ni Levi. Noon lang nalaman ng lahat kung gaano kahalaga ang mga kontribusyon ni Levi. Kahit na hindi niya personal na isinasangkot ang kanyang sarili sa labanan, higit pa ang nagawa niya kaysa sa iba. In terms of deserving credit, siguradong mapabilang siya sa top 3. Dahil dito, napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga ang mga diskarte sa labanan at pinalalim ang kanilang paghanga kay Levi. Samantala, sa sandaling umatras ang Defenders of the Galaxy, gusto ni Smythe na makita agad ang Blackhawk. Mayroon akong mahalagang misyon para sa iyo, at pinapayagan kang gumamit ng anumang bagay sa loob ng shield. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2774. Ang pinakamalaking banta. Nakaramdam ng kaba, napatitig si Blackhawk kay Smythe. Actually, hindi pa nabubura ang Lab of Gods. Mayroong 19 na miyembro kabilang ang isang ordinaryong tao na nangangalaga kay Dr.
Erebus. Siya ang may pananagutan sa karamihan ng kanilang mga eksperimento sa biological engineering. Isa pa, may ibang tao na dapat ang utak ng kanilang operasyon, ang Digital God. Siya ang nasa likod ng lahat ng advanced na teknolohiyang taglay ng Lab of Gods. Sila at ang ilan sa kanilang mga subordinate ay hindi pa nagpapakita. Idinagdag ni Smythe na may mahigpit na ekspresyon, ang iyong misyon ay hanapin sila. Kahit iilan na lang sa kanila ang natitira, mas malaki ang banta nila kaysa sa Lab of Gods. Nakuha ko. Tumanggo si Blackhawk bilang tugon. Kailangan mong mahanap ang mga ito sa lalong madaling panahon, naiintindihan mo ba? Smythe remarked with his voice lowered. Naiintindihan. Tatapusin ko talaga, deklara ng Blackhawk. Kasabay nito, napuno siya ng pananabik, dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng access sa lahat ng ni Shield. Bukod dito, iniisip niya kung si Dr. Erebus ang dahilan kung bakit umatras ang mga Defender of the Galaxy. Hindi ko akalain na iyon ang totoong dahilan. Sa kabila ng pagiging banta pa rin nila, hindi pa rin ito sapat para mag-withdraw ang Defenders of the Galaxy. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo at kay Shield ang pinakabagong mga armas upang walang haadlang sa iyong paraan kapag sinubukan mong hulihin si Dr. Erebus, sabi ni Smythe. Sige. Matapos matanggap ang mga detalye tungkol kay Dr. Erebus at Digital God, pinangunahan ni Blackhawk ang kanyang mga tauhan na magsisimula ng mga pagsisiyasat. Si Smythe ay may tame-time na ekspresyon sa kanyang mukha. Saan siya maaaring magtago? Maliwanag, si Dr. Erebus ay nagdulot ng malaking banta kay Zarain. Sa katunayan, hindi lang si Smythe ang naghahanap sa kanya. Maging si Levi ay ganoon din ang ginagawa. Nagpadala siya ng maraming lalaki upang malaman kung nasaan si Dr. Erebus. Kaya lang hindi kasing komprehensibo ang kanyang impormasyon gaya ng kay Shield. Nang bumalik si Levi kasama ang lahat kay Erudia, sinimulan niyang linisin ang gulo na naiwan. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ay nagresulta sa malaking pinsala at maraming nasawi. Sa pagbabalik, ang lahat ay nag-iisip pa rin tungkol sa kung sino ang gumamit ng higanteng pana upang patayin ang 4 na elite na manlalaban ng Diviniteria. Isa pa, dahil hindi nagpakita si Dark Emperor at ang dalawa pa, iniisip nila kung totoo nga ba ang 3. Gayunpaman, ang kanilang pag-iral ay nakumpirma ng Dark Web at ng Dark Web, na nag-aapoy ng mainit na debate sa paksa. Dahil na naman sila sa labanan, lahat ay may matagumpay na ekspresyon sa kanilang mukha. Gayunpaman, ang 4 na pinuno ng mga Dragonites ay walang nakitang dahilan para maging masaya. Dahil sa pagkabalisa, nabaon sila sa malungkot na kalagayan. Hindi napigilan ni Daxon na magtanong, Mr. Weasley, anong problema? Tama na, bakit mukha kang masungit kapag tayo ay nanalo na sa labanan? Ano ang kinakatakutan mo? Curious na tanong ng lahat. Umiling si Craig bilang pagbibitiw. Sa totoo lang, nasa krisis pa rin tayo. Paano? Lahat ay nagtanong. Naaalala mo pa ba ang 3,000 Leviathans? Paalala ni Craig. Naalala ng lahat na ang 3,000 Leviathan ay nakulong. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Isang sakuna ang mangyayari kapag sila ay nakatakas. Kung tatanggi si Zarain na tumulong, mahihirapan si Erudia na harapin silang mag-isa. Hanggang sa may nakaisip ng paraan para harapin sila, isa lang itong krisis na naghihintay na mangyari. Hanggat ang bagay ay nananatiling hindi nalutas, ito ay magdulot ng isang malaking banta sa lahat. Teka, hindi ba sinabi sa atin ng Crown King na huwag nating pakialaman ang bagay na ito? Kaya bakit kayo nasa ganoong pag-aayos? Paalala ni Jackson. Paanong hindi tayo mahihirapan? Ito ay isang nakakatakot na panganib kung tutuusin. Sa kabila ng sinasabi ng Crown King, wala siyang ideya kung nasaan ang proyekto ng Atlantis. Puro chismis lang ang narinig niya tungkol dito. Higit pa rito, ang mga Leviathan ay nakulong lamang, hindi nawasak. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kanila ay tunay na mapapawi ang banta. Tama na yan. Ito ang problemang kinakaharap natin ngayon. Ibinahagi ni Gary ang parehong damdamin. Kung tutuusin, siya ang nag-propose ng plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2775. Pinakamalalim na lihim. Gayunpaman,
Dahil nagtiwala si Daxon kay Levi, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito at umalis. Nang mabalitaan ito ni Levi, hindi rin siya naabala. Pagkatapos ng lahat, ang krisis ay nalutas na at wala ng unang banta. Kasunod nito, nagsimulang talakayin ng karamihan kung paano hahaharapin ang mga Leviathan. Kahit na madaling natalo ng mga mandirigma mula sa Sacroria ang upgraded Leviathans, halos imposible pa rin ito para sa mga Dragonites. Sa sandaling bumalik sila sa Erudia, inihayag ng mga Dragonites ang kanilang mga desisyon. Una, si Levi ay ang Crown King pa rin at binigyan ng kapangyarihan na mag-deploy ng mga puwersa. Kung tutuusin, napatunayan na niya ang kanyang sarili sa katatapos na labanan kung saan walang makakalaban niya pagdating sa pagbalangkas ng mga estratehiya. Pangalawa, hindi lang sila magpapatuloy sa proyekto ng Levi's Shelter kundi dagdagan din ang pamumuhunan dito. Higit pa rito, maraming kaalyado at kapitbahay ni Erudia ang gustong makipagtulungan kay Erudia sa proyekto. Ang unang plano ni Levi ay para sa 100 silungan. Ngunit sa karagdagang pamumuhunan mula sa Erudia at mga kaalyadong bansa, ang plano ay pinalawak sa hindi bababa sa 500 mga tirahan. Sa dami ng mga shelter, hindi na sila natatakot sa anumang posibleng krisis. Dahil ang desisyon ay tumugon sa isa sa nakikitang alalahanin ni Levi, sinuportahan niya ito ng buong puso. Sa katunayan, nakuha pa niya ang Sacred Organization at marami pang paksayon para magbigay ng kanilang suporta. Sa pamamagitan nito, nagsimula kaagad ang proyekto ng shelter. Kasama ng naunang karanasang natamo, ito ay dinala sa landas sa napakalaking panahon. Ang ikatlong bahagi ay hindi inihayag sa publiko. Sa halip, tinalakay ito sa loob ng isang pulong ng Dragonite kung saan hindi inimbitahan sina Levi at Daxon. Ang agenda ng pulong ay malinaw naman tungkol sa mga Leviathan na nakulong sa loob ng tanawin ng Atlantis. Iyon ang pinakamalalim na sikreto ni Erudia na walang ibang nakakaalam at isa na dadalhin ng mga Dragonites sa kanilang libingan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin matatalo ang mga Leviathans. Si Craig ang namumuno sa pulong. Iminungkahi ni Chandler, bakit hindi natin susuriin ang kanilang kalagayan bago magpasya sa ating plano. Sumang-ayon si Nicholas, tama. Ito ay dapat na depende sa kung gaano kalalim ang mga ito ay nakulong. Kung sila ay nakulong sa isang napakalalim na lugar, magkakaroon tayo ng maraming oras upang malaman ang mga bagay-bagay. Sa kabaligtaran, kung sila ay nakulong sa isang mababaw na lugar, kailangan nating gumawa kaagad ng isang plano. Antong hininga, nagkomento si Gary, gayunpaman, ang palabas ng Atlantis ay nabuklod mula sa mundo. Walang paraan para malaman natin kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi naman siguro tayo pwedeng magpadala ng tao para mag-check-in personal, di ba? Magtatrabaho yan. Personal kung pangungunahan ang isang team doon para survey ang sitwasyon. Paano naman? Si Craig ang unang tumayo at nagboluntaryo. Pupunta rin ako. Sumunod na tumayo si Gary. Mga Ginoo, mayroon pa ba sa inyo sa mas maraming kaysa sa akin para ito? Hayaan mo akong pamunuan ang isang club sa halip. Sa huli, si Zephyr ang naatasan sa misyon at naghanda na umalis papuntang Atlantis. Para sa misyon, hinati niya ang kanyang mga tauhan sa 5 mga club upang masakop nila ang isa't isa. Kung sakaling magkaroon ng panganib, kailangang lumabas sa isang club upang iulat ang sitwasyon. Nang makapaghanda na sila, umalis na ang 5 club. Gamit ang mapa, mabilis silang nakapaglakbay doon. Gayunpaman, nang makarating sila sa isang lugar na mahina ang signal ng cellphone, napansin nilang may nangyari doon. Ang Lab of Gods ay nagpapadala ng maraming lalaki upang tuklasin ang lugar na natural na nag-iwan ng isang landas. Gayunpaman, nagpatuloy si Zephyr at ang kanyang mga tauhan sa kanilang paglalakbay sa tulong ng mapa. Bakit iba ang rutang ito sa huling pagkakataon? Parang nagkaroon ng labanan dito na nagdulot ng matinding pinsala sa paligid. Tama na, hindi lamang ito naiiba sa mapa, ngunit iba rin sa aming huling pagbisita. Ang pagkawasak dito ay nakakabigla. Marami sa club ang may pananagutan sa pagbeteng sa mga Leviathan sa huling pagkakataon. Kaya, mabilis nilang napansin na ang landas ay ganap na naiiba sa oras na ito. Obviously, hindi nila alam na hinabol ng Great Void si Levi dito dati. Gayunpaman, ligtas silang nakarating sa base ng proyekto ng Atlantis.
Habang naglalakbay sila ng mas malalim, pakiramdam nila ay sobrang tahimik ng paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2776. Ang dahilan kung inabandona ang Atlantis. Anong F***? This, may nagmura dahil sa gulat. Diyos ko, ano ang tinitingnan ko? Ay ito. Pakiramdam ni Zephyr at ng kanyang mga tauhan ay parang nabalisa ang kanilang isipan na makita ang mga bakas ng mga patay na Leviathan. Kahit na ang mga katawan ng Leviathan ay hinaypan at lumubog sa kailaliman ng karagatan, madali pa rin silang makilala dahil sa kanilang mga laki. Higit pa rito, mayroong 3,000 sa kanila ngayon ay pinatay. Dahil dito, nagulat ang lahat ng natuklasan at nagtaka kung sino ang may sapat na kapangyarihan para gawin ang ganoong bagay. Dito, ang palabas sa ilalim ng dagat ng Atlantis ay hindi nagdusa ng mga karagdagang pinsala, maliban sa pangunahing pintuan nito. Dito, ang higanteng print ng kamao ang sumalubong sa paningin ng lahat. Maliwanag, naiwan ito ng sino mang pumatay sa mga Leviathan. Naisip nila na baka siya ay nakulong sa loob at sinira ang pinto para makalabas. Higit pa rito, ang impormasyon na ipinahiwatig ni Zephyr na ang mga dingding at pangunahing pinto ay hindi na magugupo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nabahala ang mga Dragonites sa mga Leviathan na nakulong sa loob. Bilang isang resulta, upang mabuksan ang pinto sa isang solong suntok ay simpleng katawa-tawa. Higit sa lahat, hindi mga palatandaan ng labanan sa loob ng mga palabas na nagpapakita na ang mga Levita ay napatay sa isang iglap. Hindi lang sila nakakounterattack, ngunit hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataong makipaglaban para sa kanilang buhay. Sa kabila ng mayroong 3,000 sa kanila, walang anumang mga palatandaan ng anumang pakikibaka. Sa makatuwid, ito ay hindi isang ordinaryong pag-atake, ngunit isa na maaaring paksain ang lahat ng Leviathan sa isang kisap mata. Ang nakakatakot na realisasyon ay naging dahilan upang ang lahat ay pawisan ng malamig at nanginginig ng hindi mapigilan. Sino ang gumawa nito? Sino kaya ito? Wala akong maisip na kahit sino. Pwede ba si Zarain? Iyon ang sumagi sa isipan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, sinira ng mga Defender of the Galaxy ang Lab of Gods. Dahil maaari silang makagawa ng mga na-upgrade na Leviathan, ang pagkatalo sa mga ordinaryong Leviathan ay tiyak na hindi magiging problema. Gayunpaman, mayroong isang kapintasan sa teoryang iyon. Walang paraan na alam ni Zarain ang proyektong Atlantis ni Erudia. Kung hindi dahil sa mga desperado na pangyayari, hindi ito sasabihin ni Gary at ng iba pang mga pinuno. Kaya naman, nakakatakot kung malalaman ito ni Zarain. Gayunpaman, malamang na hindi nila alam, kaya, ang gayong posibilidad ay maaaring alisin. Sino pa kaya? May lihim pa kayang nakatago sa loob ng Atlantis Project. Marahil, may ilang piling mandirigma o lihim na sandata ang nagtatanggol sa lugar na ito. Bulong ni Zephyr sa sarili. Iyon ay isang tunay na posibilidad. Sa aking pananaw, tiyak na may nangyari para sa isang napakalaking proyekto na matigil ng biglaan. Sigurado akong higit pa sa dahilan kaysa sa nakikita ng mata. Eksakto. Matapos ang labis na pamumuhunan at sanhi ng pagkawala ng napakaraming tao, hindi ito maaaring para sa isang pangit na nakikita, hindi ba? Walang bibili niyan. Somehow, I'm positive na may tinatago sa loob. Kahit na ang napakagandang bagay ay tahimik, ito ay nakaramdam ng labis na kakilakilabot, na parang may itinatago sa loob nito. Malinaw, ang kanilang mga hula sa kung sino ang pumatay sa mga Leviathan ay hindi maaaring maging mas mali. Si Levi ang may pananagutan, at wala itong kinalaman sa iba. Gayunpaman, ang kanilang mga hinala kung bakit nahinto ang proyekto ng Atlantis sa kalahati ay may sapat na batayan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kakaiba para sa isang napakalaking proyekto na biglang natigil, lalo na pagkatapos na ibuhos ang napakalaking pagbabago. Higit pa rito, ang proyekto ay sinimulan ng matagal na ang nakalipas, nang ang mga panahon ay mas mahirap kumpara sa kasalukuyan. Sa makatuwid, ang pagbuo ng isang bagay sa sukat na ito ay higit na mahirap, at ang pag-abandona dito ay isang mas malaking kahihiyan. Sa kabila noon, iyon pa rin ang nangyari. Kung isasaalang-alang kung gaano liblib ang lokasyon, hindi man lang makakapagtayo ng ganoong klase kahit na sa teknolohiya ng Lab of Gods. Iyon ay isang patunay kung gaano kakaiba ang lugar. Kaya,
Kailangang may dahilan kung bakit ito inabandona. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2777. Hideout. Higit pa rito, ang dahilan ay malamang na isa na makakagulat sa buong mundo. Habang hawak ang kaisipang iyon, lahat ay nakatingin sa unahan na may tame time na ekspresyon. Zephyr remarked grimly, sayang naman at nakaskim lang ako sa top secret file. Dahil hindi ko pa narinig na binanggit ng ibang pinuno ang dahilan, wala akong ideya kung ano iyon. Kung ganoon, mabilis lang tayong umalis sa lugar na ito at iulat ang sitwasyon sa mga pinuno. Nang maramdaman ni Zephyr ang takot na bumabalot sa lugar, mabilis na umalis si Zephyr kasama ang kanyang mga tauhan. Ano? Ang mga Leviathan ay naalis na lahat. Imposible yon. Nang marinig ng mga pinuno ng mga Dragonites ang balita, napuno sila ng hindi paniniwala. Totoo, ikinukwento ni Zephyr ang lahat ng nakita niya. Nang matapos siya, nagulat silang lahat nang malaman na ang 3,000 Leviathan ay napatay ng walang bakas. Sino ang gumawa nito? Curious na tanong ng lahat. Nabalitaan ko na ang Crown King ay nagpanggap bilang ang maalamat na Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild para takutin ang Diviniteria. Gayunpaman, inaangkin na ang dalawang paksayon na ito ay peke. Posible bang umiral talaga sila? Siyempre, maaari. Kung tutuusin, sila talaga ang tumulong sa amin na patayin ang mga Leviathan at ginamit ang higanteng crossbow para pabagsakin ang mga elite warrior ng Diviniteria, hypothesized ni Zephyr. Hindi natin maibubukod ang posibilidad na iyon. Pero sa ngayon, sikreto mo na lang. Tiyak na hindi namin maaaring ipaalam sa sino man na ang Leviathans ay naalis na. Sa pamamagitan ng patuloy na hulaan ng iba, magagamit natin ang katotohanan para takutin sila. Sa ilalim ng mungkahi ni Craig, ang bagay ay pinananatiling lihim. Sa ganoong paraan, ang lahat ay patuloy na hulaan kung saan ang mga Leviathan ay nakulong at kung ano ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Samantala, sa wakas ay nagpahinga si Levi at gumugol ng ilang oras sa kanyang pamilya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga alalahanin. Maliban sa paghahanap kay Dr. Erebus, wala pa rin siyang ideya kung bakit umatras ang mga Defender of the Galaxy mula sa labanan. Natural, pakiramdam niya ay mahirap alamin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Mukhang kailangan kong bisitahin si Blackhawk sa Zarain. Mula nang matalo ang Diviniteria, kinuha ng Defenders of the Galaxy ang futuristic na bansa bilang kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang maraming advanced na kagamitan. Matapos makuha ni Zarain ang futuristic na lungsod, dumating ang Blackhawk kasama ang isang malaking grupo ng mga ahente ng espesyal na puwersa. Ang layunin niya ay subaybayan si Dr. Erebus at Digital God. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng trolling sa buong bansa, wala siyang nakitang palatandaan ng lokasyon ni Dr. Erebus. Ipinapalagay niya na malamang nagagamitin ni Dr. Erebus ang punong tanggapan ng Diviniteria upang muling itayo mula sa simula. Gayunpaman, malinaw na ngayon na inabandona niya ang lokasyon. Samantala, sa pintuan ng isang opisina sa loob ng Norham Cancer Center na matatagpuan sa Zarain, may nakasulat na karatula na may nakasulat na, Peyton. Maliwanag, ang may-ari ng opisinang iyon ay pinangalan ng Peyton. Isa rin siya sa mga nangungunang doktor sa Cancer Center at nagkaroon ng mga pambihirang tagumpay sa larangan. Kung tungkol sa lalaking nakaupo sa loob, walang sino man ang maghay-hinala na siya si Dr. Erebus. Siya ay nasa ilalim mismo ng ilong ni Zarain sa lahat ng ito, nagtatrabaho sa pinakamahusay na ospital sa Norham, Zarain. Higit pa rito, isa siya sa mga doktor sa ospital na iyon. Sa panlabas, siya ay isang kilalang doktor. Kaya naman, walang sino man ang naghinala na siya ay namumuhay ng dobleng buhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang nakagawiang buhay na may trabaho sa ospital, hindi maisip ng sino man na siya talaga si Dr. Erebus. Katatapos lang niyang gamutin ang isa sa kanyang mga pasyente na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga sa nakalipas na 2 taon. Sa lamang ng paggawa nito ay napanatili ni Dr. Erebus ang kanyang takip, dahil walang sino man ang makakaugnay sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa katunayan, alam ng maraming pasyente at mamamayan ng Norham kung sino si Dr. Peyton. Sa kanila,
Nakikipagkwentuhan siya sa kanyang propesyon at walang oras para sa iba pang mga gawain. Gaano man kaunti ang kanilang nalalaman sa ilalim ng sentro ng kanser ay ang pribadong domain ni Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2778. Mga lihim. Hindi lang iyon. Ang pinaka nakakatakot na bahagi nito ay ang pasukan ng pribadong domain ay nasa isang morgue. Malinaw, walang sino man ang nag-iisip ng iyon dahil walang sino man ang maglalakas loob na pumasok sa morgue maliban sa mga tinukoy na tauhan o mga taong nakakaalam kung ano ang nasa likod nito. At saka, noong unang itinayo ang pangunahing ospital sa Norham, itinayo rin ang pribadong pag-aari. Kahit na matapos ang maraming taon, walang nakakaalam kung saan magkaugnay ang pader sa pinakamalalim na bahagi ng morgue sa kabilang panig. Doon, nagsagawa siya ng lahat ng uri ng nakakatakot na mga eksperimento na yumanig sa mundo. Kung hindi, nalulula siya sa pagod dahil kailangan niyang magpanggap na isang mahusay na doktor at mamahala sa pananaliksik ng Lab of Gods sa parehong oras. Sa pagsasalita tungkol sa pagtatago sa malinaw na paningin, si Dr. Erebus ay tunay na naitago ng mabuti ang kanyang tunay na sarili. Pagkatapos magsagawa ng operasyon, pumunta si Dr. Erebus sa morgue at pumasok sa espasyo sa kabila ng dingding. Ang lugar sa kabila ng pader ay mukhang ganap na naiiba kaysa sa kung ano ang bago ang pader. Lahat ng uri ng mga advanced na bagay ay nasa lahat ng dako, at ginagamit ng Digital God ang mga bagay na iyon upang pag-aralan ang isang bagay. Pinadala na ni Zarain ang lahat mula kay Shield para hanapin tayo. Kilalang kilala nila tayo. Kahit na nagtatago ka ngayon na parang daga, ilang oras na lang bago tayo mahanap, Digital God said. Sa wakas ay nalaman nila kung gaano kakilakilabot at kakilakilabot si Zarain pagkatapos na sirain ng huli ang Lab of Gods. Una sa lahat, kilala-kilala sila ni Zarain. Pangalawa, may malakas na puwersa o isang taong lubos na nakakatakot na umalalay kay Zarain mula sa likuran. Ang sitwasyon ay naging napakaseryoso na kahit si Dr. Erebus ay may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Totoo yan. Kilalang kilala nila kami, at marami pa silang detalye tungkol sa akin. Sigurado akong mahahanap nila ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ano ang magagawa natin? Lahat ng naroon, kasama ang Digital God, ay nakatingin kay Dr. Erebus. Hindi mahalaga kung ito ay World Alliance o Defenders of the Galaxy. Pareho silang may pananagutan sa pagkawasak ng Lab of Gods. Sinira nila ang lahat ng ating itinayo. Dahil sa kanila, wala tayong mapagtataguan. Arg, tayo dapat ang mangibabaw sa mundo, pero ngayon para na tayong mga daga na nabubuhay sa ilalim ng lupa. Damn it, si Dr. Erebus ay patuloy na nagmumura ng may galit. Walang nakakaalam kung gaano siya katagal nabubuhay. Ngunit inialay niya ang lahat ng mayroon siya sa Lab of God sa pamamagitan ng pagbuo ng sunod-sunod na kakilakilabot na plano. Siya ay tunay na sumuko ng sobra, ngunit ngayon ang lahat ay naging alabok. Kapag nasira ang lahat ng ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay, tiyak na magagalit siya. Paghihiganti. Maghihiganti ako sa kanila, sa lahat, sa buong mundo. Sigaw niya. Kung sino pa man ang nagsabing maghihiganti siya sa buong mundo, baka isipin ng isa na galit siya. Paano naging posible iyon? Isang nag-iisang tao ang nagnanais na makaganti sa buong mundo. Ano ba kasing iniisip niya? Gayunpaman, si Dr. Erebus ang nagsabi niyan. Dahil siya iyon, tiyak na magagawa niya ito, lalo na kapag kasama niya ang Digital God at ang kanyang top grade team. Okay, let's go wild one more time. Galit na sumigaw ang Digital God at sabi niyang maghiganti sa mundo kasama si Dr. Erebus. Ngunit, saan tayo dapat magsimula? Tanong ng ibang miyembro kay Dr. Erebus habang nakatingin sa kanya. Itinoon din ng Digital God ang kanyang tingin kay Dr. Erebus. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Biglang tumawa si Dr. Erebus. Kahit na alam ng mga taga-Zarain ang lahat tungkol sa Lab of Gods at madaling mapangalagaan ang Sacroria, siguradong hindi nila alam. Ang mundo ay nagbabago sa pamamagitan ng pangalawang, at ito ay may maraming mga lihim. Ang ilan sa mga lihim ay kapaki-pakinabang para sa mundong ito, habang ang ilan ay nakapipinsala. Kapag ang huli ay nahayag, magkakaroon lamang ng pagkawasak,
Humina ang boses ni Dr. Erebus, at isang nakakatakot na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa paglipas ng mga siglo, na-explore nila ang napakaraming lugar sa mundo at nakakuha ng maraming lihim. Siguradong may mga hindi alam ni Zarain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2779. Ang Extreme Furry. Tila naintindihan ng Digital God ang sinasabi ni Dr. Erebus dahil nagsimula siyang manginig. Itinoon niya ang tingin kay Dr. Erebus at kinakabahang nagtanong, hindi ba ito sobra? Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Nagsimulang makaramdam ng hindi sigurado ang Digital God nang malaman niya kung ano ang ibig sabihin ni Dr. Erebus, naganap na wala sa kanyang inaasahan. Bakit ka pa rin nag-aalala tungkol sa paggamit ng matinding paraan kung ang mga bagay ay dumating sa ganito? Sa tingin mo ba makakaganti tayo kay Zarain kung hindi tayo gagamit ng matinding hakbang? Nakita mo kung gaano sila katigas. Ang mga normal na diskarte ay hindi gagana laban sa kanila. Magagawa lang natin ito kung gusto nating makaganti sa kanila at sa buong mundo kailangan nating isagawa ito kahit na tayo ay mamatay, tayo ay mamamatay ng walang pagsisisi. Nating kumilos kaagad dahil mas mabilis kumilos si Shield kaysa sa inaakala natin. Inihayag ni Dr. Erebus na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Naiintindihan. Ilabas natin ang ating galit sa mundo. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Mabilis talaga si Shield. Sa pangunguna sa kanila ng Black Hawk, kumalat sila at ginawa ang kanilang makakaya upang hanapin ang lahat ng mga base ng pagsasanay ng Lab of Gods, kabilang ang mga luma at ang isa na umuunlad pa kay Erudia. Tumanggi silang umalis sa anumang sulok. Tunay na makapangyarihan si Shield dahil sa loob ng maikling panahon, hinanap nila ang lahat ng lugar na nakalink sa Lab of Gods. Gayunpaman, wala silang mahanap, hindi binanggit ang paghahanap kay Dr. Erebus. Nagtipon si Black Hawk at ang mga ahente na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Mayroon kaming impormasyon, ngunit ito ay hindi sapat na detalyado dahil si Dr. Erebus ay nagtatago sa isang lugar sa mundong ito na namumuhay sa buhay ng isang normal na tao. Saan tayo dapat magsimulang tumingin? At saka, hindi ba medyo walang kwenta ang mga larawang ito dahil kaya niyang gumawa ng Leviathans? I doubt na mahihirapan siyang baguhin ang itsura niya. Sa katunayan, hindi rin nakakagulat na sabihin na madali niyang mailipat ang kanyang sarili sa isang matandang tao, isang bata, at kahit na baguhin ang kanyang kasarian. So, paano natin siya mahahanap? Tanong ni Cinder. Tama. Masasabi mong kahit sinong makikilala ko ay maaaring siya. Baka nagtatago pa siya sa atin ngayon. Sumasang-ayon si Polar, tumango si Black Hawk bilang pagsang-ayon. Manang malay ko din yan. Masyadong mahirap, masyado siyang maraming paraan para itago. Noong una, naisip ni Black Hawk na madaling mahanap si Dr. Erebus kung i-deploy niya ang lahat ng puwersa ng Shield. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano kahirap ang mga bagay nang ang intel na mayroon siya ay hindi nakakatulong sa kanyang paghahanap. Dahil si Dr. Erebus ay ang tanging tao sa Sacroria, at maging si Smite ay natakot sa kanya, maaaring tansyahin ng isang tao kung gaano kalaki ang banta na kanyang ginawa. Ngunit ang pinakamahalaga, nagtatago siya sa mga anino. Kaya naman, kung gusto niyang makaganti kay Zarain, madali lang itong gawin. Nang mapag-isipan nila ito, napagpasyahan nilang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Arg! Ito ay matigas. Ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo maaaring magpatuloy ng bulag na ganito. Eksakto. Dapat may direksyon man lang tayo. Hindi na natin kayang ipagpatuloy ang ating wild goose chase. Samantala, kumunot ang noo ni Black Hawk habang nag-iisip ng paraan. Ayon sa mga ulat, si Dr. Erebus ay palaging nagtatrabaho ng mag-isa, at hindi siya karaniwang nagpapakita sa Lab of Gods. Nandito pa rin siya sa kabila ng pagkawala ng Lab of Gods nitong nakaraang taon. Ngunit, kung talagang nais niyang isagawa ang kanyang pananaliksik, kailangan niya ng isang lab, hindi ba? Other than that, hindi ba kailangan niya ng manpower and financial resources? Tanong niya. Samantala, sumang-ayon sa kanya ang isa pang ahente. Sumasang-ayon ako. Baka magkaroon tayo ng pagkakataong mahanap siya kung titingnan natin ang ugat ng kanyang pananaliksik. Pero saan tayo dapat magsimula?
Wala pa kaming konkretong plano kung paano siya mahahanap. Biglang nagningning ang mga mata ni Black Hawk, at napabuntong hininga siya. Hinahanap mo ba si Dr. Erebus? Makakatulong ako. Isang boses ang umalangaw mula sa kanilang likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2800. Alam ni Levi. Natigilan si Black Hawk at ang iba pa. Sa sumunod na segundo, pumasok si Levi sa kwarto. Ang kanyang biglaang paglitaw ay bumulaga sa mga ahente ng espesyal na puwersa. Buti na lang at nakilala nila si Levi, kaya mabilis na nakabawi si Black Hawk at iba pa. Hinahanap mo rin ba si Dr. Erebus? Tanong ni Black Hawk. Oo naman. Ang kanyang pag-iral ay isang malaking banta sa lahat. Hindi ako makatitiyak hanggang sa araw na mahanap ko siya, sagot ni Levi. Tumanggaw si Black Hawk. Tama, pero malapit na itong maging imposibleng misyon. May suggestions ka ba? Totoo naman. Hinanap namin siya sa buong mundo nitong nakaraang 2 araw, pero nawalan ng saysay ang aming pagsisikap, dagdag ni Cinder. Iniabot ni Polar ang isang dokumento kay Levi. Ito ang lahat ng impormasyong nakalap namin. Walang paraan na mahahanap natin siya sa napakaliit na clue. Nakatitig sila kay Levi, lubos na naguguluhan. Hindi inisip ng mga ahente ng espesyal na puwersa na magkakaroon si Levi ng anumang nakabubuo na ideya. Tinanggap ni Levi ang dokumento at sinipat ang mga pahina. Tapos nakangiti niyang sabi, "This is very limited data." Ako ay talagang humanga sa impluwensya at epektibo ni Shield na hinanap ang buong mundo sa napakalaking panahon. Gayunpaman, napabayan mo ang ilang mga punto. Napalingon ang lahat kay Levi nang marinig ang kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin dyan? Ano ang nakalimutan natin? Nagmamadaling tanong ni Black Hawk. Na-curious din yung iba. Oo, tama iyan. Tiningnan sila ni Levi at ipinaliwanag. Una, dahil nagtatago si Dr. Erebus sa mga karaniwang tao, naisip mo ba kung anong pagkakakilanlan ang ginagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Sa partikular, ang tinutukoy ko ay ang kanyang trabaho. Mabilis na nahawakan ng lahat ang pahiwatig sa gitna ng pagkabigla, kasunod ng paalala ni Levi. Bulalas ni Black Hawk, sinasabi mo ba na siya ay isang doktor sa totoong buhay? Ngumisi si Levi. Nabalitaan ko na hobby niya ang pag-dissect ng lahat ng uri ng buhay na organismo mula sa ibang lahi. Kung nais niyang mamuhay kasama ng mga ordinaryong tao at ipagpatuloy ang libangan na ito ng sabay-sabay, kung gayon ang isang karera bilang isang doktor ay ganap na nababagay sa kanya. Tama ka. Dating doktor si Dr. Erebus. Malamang na mananatili siya bilang isang doktor, nakatira kasama ng mga regular na tao ngayon, sabi ni Black Hawk. Tuwang-tuwa ang ibang mga ahente dahil sa wakas ay nagkaroon na sila ng lead. Kanina pa sila naghahanap ng walang patutunguhan na parang manok na walang ulo, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang mga pangyayari dahil sa wakas ay may direksyon na sila. Ano man ang kinalabasan, at least, alam na nila kung saan magsisimulang maghanap ngayon. Nagpasya si Black Hawk at iba pa na imbestigahan ang kinaroroonan ni Dr. Erebus sa pamamagitan ng pagpapaliit sa trabaho ng kanilang target sa isang doktor. May iba pa ba? Sabi na tanong ni Black Hawk. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik matapos malaman ang unang bakas. Ang iba ay nakatingin din kay Levi para ipakita niya ang susunod na pahiwatig. Pangalawa, naisip mo na ba kung saang rehiyon naninirahan si Dr. Erebus? Specifically, the country he currently resides in, tanong ni Levi sa kanila. Ito, Black Hawk, Cinder at ang iba pang mga ahente ay dumating sa isang paghahayag sa sandaling iyon. Sila ay walang taros na naghahanap sa buong mundo para kay Dr. Erebus sa pamamagitan ng paghahanap sa mga lugar na binisita o iniwan ng mga labs of God sa kanilang mga baka. Hindi nila kailanman naisip ang partikular na lugar na pagtataguan ni Dr. Erebus. Ang mga salita ni Levi ay nagudyok sa kanilang mga isipan na tumakbo nang magsimula silang mag-isip sa direksyong iyon. Posible bang nasa Erudia siya? Pagkatapos ng lahat, ang Lab of Gods ay nakahiga kay Erudia sa loob ng 3 taon mula nang mawala sila, sabi ni Polar. Imposible yan. Mapapansin sana siya ni Mr. Garrison kung nasa Erudia siya, pabulaanan ni Black Hawk. Lumingon siya kay Levi. Mr. Garrison, bakit hindi ka tumigil sa pang-aasar sa amin at bigyan kami ng nagpadala ng sagot?
Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Hindi nagtago si Dr. Erebus sa huling minuto. Maaari siyang manatiling hindi napapansin sa simpleng paningin dahil mayroon siyang matagal ng pagkakakilanlan bilang isang ordinaryong tao. Malamang na siya ay nanirahan sa ilalim ng harapang ito ng higit sa 10 o 10 taon, marahil mas matagal pa. Marahil ang pagpapanggap na ito ay hindi nagbago mula sa simula hanggang ngayon. Kaya hirap na hirap kaming hanapin siya. Pagkatapos pakinggan si Levi, si Black Hawk ay nabigkas ng hindi malay, nasa Zarain siya.